Si Maru ay ipinanganak sa isang malupit na ninja village kung saan ang mga tao ay sinanay sa mga diskarte sa pagpatay mula sa murang edad. Hindi gusto ng kanyang mga magulang na magkaroon siya ng ganoong kapalaran, at nagpa siya na umalis sa nayon habang siya ay sanggol pa. Gayunpaman, nalaman ng pinuno ng angkan ang kanilang plano at pinaslang sila. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang pinuno na palakihin si Maru at gawing pinakamalakas na ninja. Laging sinasabi sa kanya ng pinuno na ang mga emosyon ay nagpapahina sa isang tao at maliban kung ang isa ay malakas, hindi nila mapoprotektahan ang anuman, lalo na ang mga mahahalagang bagay. Ang kanyang nayon ay kilala sa pagsasanay ng pinakamalakas na ninja sa mundo sa pamamagitan ng mga brutal na pamamaraan. Dahil sa pagsasanay na ito, nakabuo si Maru ng mga kakayahan na higit sa tao, na may kakayahang mabali ang mga espada sa kanyang katawan. Sa paglipas ng mga taon, nakuha niya ang palayaw na hollow para sa kanyang walang emosyon at mahusay na pakikipaglaban, ngunit hinamak niya ang kanyang immortalidad at ang hindi mabilang na mga tao na kanyang pinaslang. Gayunpaman, si Maru pa rin ang kanilang pinakamalakas na ninja at itinuturing na susunod na pinuno ng angkan. Sa makatuwid, ang kasalukuyang pinuno ay nagpa siya na ipakasal ang kanyang anak na babae kay Maru. Noong una, hindi siya nagustuhan ni Maru dahil masyado siyang inosente, ngunit sinuportahan siya nito at pinasaya siya. Nahulog ang loob ni Maru sa kanya, at ganoon din ang naramdaman ng babae, at gusto na lang nilang mamuhay ng matiwasay nang hindi nababahala na isa sa kanila ang mamatay. Kaya, sinabi ni Maru sa pinuno na ayaw na niyang maging isang ninja, ngunit talagang masama ang ugali ng pinuno. Sinaktan pa niya ang mukha ng sarili niyang anak dahil ayaw niya itong magkaroon ng normal na buhay. Noong una, pumayag siyang hayaan si Maru na pumunta sa ilalim ng kondisyon na gawin ang isang huling misyon, ngunit pagkatapos ay ipinagkanulo niya si Maru at tinawag siyang taksil. Hinatulan nila si Maru na magising na lamang muli sa susunod niyang buhay. Tinanong nila siya kung mayroon siyang huling mga salita, at sinabi ni Maru na wala siyang masabi. Pagkatapos ay sinubukan ng taong may espada na gawin ang kanyang trabaho, ngunit may kakaibang nangyari, hindi maputol ang espada. Kahit gaano pa nila idiin ang espada sa kanyang leeg, hindi nila ito maputol. Walang nagawa ang taong may espada, nadismaya at nagsikap pa, ngunit nabali lang ang espada. Nagpagulat ito sa pinuno na gustong matapos na ang buhay ni Maru, at nakaramdam ng pagkadismaya si Maru dahil alam niyang hindi siya pwedeng mamatay, at hindi makapaniwala ang taong may espada na walang epekto sa kanya ang espada. Sa wakas, nakita na namin ang mukha ng gwapong may maputing buhok na si Maru. Nagsimulang magtaka si Maru kung bakit hindi siya maaaring mapaslang or, sa madaling salita, kung bakit hindi siya namamatay. Medyo nalulungkot siya tungkol dito dahil wala na siyang pakialam sa kanyang buhay. Nakagawa na siya ng masasamang bagay, kaya ayaw na niyang mabuhay pa. Habang pinag-uusapan niya ito, makikita nating iniisip niya ang lahat ng mga taong nasaktan niya, at ito ay isang malungkot na sandali. Pagkatapos ay dumating ang isang babaeng nagngangalang Yamada upang kausapin si Maru, at siya ay nakakulong sa isang selda at ito ay nakakadena. Nagsimulang sabihin ni Yamada ang ilang bagay tungkol kay Maru. Sinabi niya na hindi nakakagulat na siya ay napakalakas dahil sinanay nila siya na parang maging pinakamalakas na ninja. Kapag pinag-uusapan nila ang kanyang mga kakayahan, sinabi ni Maru na hindi niya kailangan ng mga ninja moves upang talunin ang mga tao. Naging interesado ang babae at nagtanong kung kaya niyang gawin ang mga ninja moves. Sinabi ni Maru na kaya niya, ngunit kapag hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya, sinabi ni Maru na ayaw niya. Pagkatapos noon, inutusan ng pinunong lalaki ang kanyang mga tauhan na sunugin ng buhay si Maru dahil marami siyang nagawang masama. Nagtatambak sila ng dayami at sinunog ito, nakatali si Maru sa isang poste at alam naming hindi siya mamamatay, at hindi man lang siya nasaktan ng apoy. Pagmulat ng mata ni Maru, galit na galit ang pinuno dahil wala man lang epekto kay Maru ang ginagawa nila. Muling nakakadena si Maru at sinabi kay Yamada na ayaw niyang mabuhay pa. Gusto na lang niyang mamatay. Hindi man lang lumingon si Yamada na kanina pa nagsusulat, at sinabi niya na wala siyang pakialam, at ang trabaho niya ay idokumento kung ano ang nangyayari kay Maru. Nanlamig si Maru at humingi ng ilang damit ngunit ang babae ay masyadong abala sa kanyang pagsusulat upang tulungan siya. Napabuntong hininga si Maru at sinabing hindi gaanong kawili-wili ang kwento ng kanyang buhay, ngunit sinabi sa kanya ni Yamada na kailangan pa rin niyang marinig ito. Pagkatapos, nagsimulang magtanong si Yamada ng maraming katanungan tungkol sa kanyang buhay.
Sinabi ni Maru na hindi niya kilala ang kanyang mga magulang dahil pinaalis sila ng pinuno ng kanyang nayon at inampun siya. Isang malungkot na eksena ang nakikita kung saan pinaslang ng pinuno ang mga magulang ni Maru sa harap niya noong sanggol pa lamang siya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yamada kung mayroon siyang anumang mga pangarap or layunin. Sinabi ni Maru na wala dahil isa siyang assassin, at ang kailangan lang niyang gawin ay tapusin ang mga taong inutos sa kanya na paslangin. Nakikita ang isang flashback kung saan hawak niya ang isang ulo, na nagpapakita na siya ay sanay na gumawa ng masama. Nagtanong pa si Yamada ng isa pang tanong, gusto niyang malaman kung paano nila siya nahuli dahil hindi siya maaaring mamatay. Sinabi ni Maru na gusto niyang tumakas mula sa nayon, ngunit trinaydor siya ng kanyang mga kaibigan at ikinulong siya. Idinagdag niya na ang pag-alis sa nayon ay isang malaking pagbabawal, at hindi siya nagrereklamo sa nangyari. Tinanong ni Yamada kung bakit gusto niyang umalis noong una, ngunit hindi na umimik si Maru pagkatapos. Susunod, medyo sobrang nainas na ang pinunong lalaki, ang shogun. Gusto niyang subukang tapusin ulit si Maru sa pagkakataong ito. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na gumamit ng mga toro para gawin ito, ngunit tulad ng inaasahan, wala itong epekto sa katawan ni Maru, at ang mga toro ay napapagod at natamba. Nadismaya na naman si Maru, at talagang nagalit ang shogun dahil hanggang ngayon di pa nila napapaslang si Maru. Sinabi niya sa kanila na kumuha ng mas maraming toro upang subukang muli. Samantala, lumapit si Yamada kay Maru at sinabing ang lahat ng ito ay tila kakaiba. Tinanong ni Maru kung ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang katawang ninja, ngunit sinabi ng babae na ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang sinasabi. Napansin ni Yamada na kakaiba ang sinabi nitong gusto niyang ihinto ang pag-iral, ngunit hindi niya hinayaang tapusin siya ng mga hayop. Hindi ito nagmi-make sense, at kung wala siyang pakialam sa kanyang buhay, bakit niya sinubukang tumakas noon, at iyon ang gusto niyang malaman. Sinabi ng babae na sagutin niya ang kanyang tanong kahapon, dahil wala naman siyang isinagaot kahapon. Ngunit biglang nagbago si Maru. Hindi na siya mukhang kalmado, at mukhang handa na siyang lumaban. Lumapit ang shogun at sinabihan si Yamada na kalimutan ang tungkol sa pagsusulat ng mga bagay-bagay, at tapusin na lang si Maru sa lalong madaling panahon, pero sabi ng babae na kailangan niyang gawin ang trabaho niya. Isa sa mga tauhan ng shogun ay nagdala ulit ng mga toro, ngunit hindi interesado ang babae. Ang gusto lang niya ay matapos ang kanyang report tungkol kay Maru. Kaya, nagpa siya si Maru na sagutin ang kanyang tanong dahil hindi na ito mahalaga. Sinabi ni Maru na sa nayon ng Iwagakure, siya ang pinakamahusay na ninja at nakarating sa pinakamataas na ranggo. Naisip ng pinuno ng nayon na napakahusay ni Maru kaya inalok niya sa kanya ang kamay ng kanyang anak para magpakasal. Ngunit nang magpakasal sila, nalaman ni Maru na iba ito sa inaasahan niya. Kahit na ang partner niya ay lumaki sa nayon, siya ay talagang mabait, relihiyoso, at hindi gaanong maalam tungkol sa mundo. Nasanay si Maru sa ganitong buhay, at ang kanyang mga kasanayan sa ninja ay naging hindi na masyadong mahusay. Kaya, nagpa siyang huminto sa pagiging isang ninja at tumakas kasama niya. Sa una, ang pinuno ng nayon ay tila makatwiran at hiniling sa kanya na gawin ang isang huling misyon. Ngunit, syempre, ito ay isang panlilinlang lamang. Nahuli si Maru, at sumuko siya, na humantong sa kanyang kasalukuyang sitwasyon kung saan naghihintay siya kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa gabi, nalaman ni Yamada na ang tawag nila kay Maru ay hollow, dahil tinatapos niya ang kanyang mga kaaway nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ngunit hindi lang iyon, narinig niya ang isang kwento tungkol sa kung paano nilabanan ni Maru ang 20 lalaki na ipinadala para arestuhin siya, at binugbog niya silang lahat. Hindi ito makatuwiran dahil gusto na niyang mamatay, ngunit pinipigilan niya ito. Nagtataka si Maru kung bakit siya nakikipaglaban upang manatiling buhay kung siya ay talagang wala ng paki sa kanyang buhay. Nagpasya siya na sa susunod ay aalamin niya ito. Kinabukasan, nagpasya silang tapusin ulit si Maru sa pamamagitan ng pagpapakulo sa kanya sa mantikang umaapoy, ngunit kahit na iyon at hindi gumana. Natakot ang shogun nang makita niyang hindi man lang nasaktan si Maru, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yamada na oras na, at dinala nila si Maru sa isang silid. Pagdating nila doon, nakita ni Maru ang babae na nagsusulat sa kanyang kwento. Ang kanyang buong pangalan ay Yamada Asimon, at siya ay isang napakahusay na swordswoman mula sa angkan ng Asimon. Ang mga taong ito ay kilala sa pagiging mahusay sa mga espada at sa pagiging verdugo.
Sinubukan ni Yamada na putulin ang ulo ni Maru, at napagtanto ni Maru na magaling talaga siya. Para sa isang mabilis na sandali, sa tingin niya ang kanyang ulo ay naputol kaya sinubukan niyang umiwas sa kanya, ngunit nagawa pa rin ni Yamada na sugatan ng kaunti ang kanyang leeg. Doon na nagsisimulang mag-alala ni Maru tungkol sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yamada na isinusulat niya ang kanyang kwento upang maayos nilang tapusin siya. Sinabi niya na walang laman ang puso ni Maru, ngunit gusto pa rin niyang mabuhay dahil mahal niya ang kanyang asawa. Sinabi niya na noon pa nagpapanggap na gusto nang mamatay ni Maru, pero hindi iyon ang gusto niya. Pagkatapos ay nagalit si Maru at naglabas ng espada para salakayin si Yamada. Naglaban na sila, ngunit nagawa ni Maru na iwasan ang kanyang mga pag-atake. Sa wakas, huminto si Yamada at ipinakita sa kanya ang isang papel mula sa Shogunate. Sinasabi nito na kung tutulungan niya sila, babaliwalay nila ang lahat ng paratang laban sa kanya, at hindi siya mahahatulan ng kamatayan. Dagdag pa, dahil sobrang makapangyarihan ang Shogunate, hindi na siya kayang habulin ng kanyang dating nayon. Ngunit mayroong isang kondisyon, upang makuha ang proteksyong ito, kailangan niyang pumunta sa isang lugar na tinatawag na paraiso sa lupa. Nahanap nila ang lugar na ito noong nakaraan, at sa lugar na ito, mayroong tinatawag na elixir of life at kung iinumin ito maaari mabuhay ang sinuman magpakailanman. Ngunit may nakakagimbal ang bagay, maraming sundalo ang sumubok na hanapin ito, at lahat sila ay bumalik na lang bilang mga bulaklak. Kaya, nagpa siya ang mga big boss na magpadala ng masasamang tao tulad ni Maru upang hanapin ito, at sa pagkakataong ito naniniwala sila na baka mas swertehin ang mga kriminal na mahanap ito. Sinabi ni Yamada, ang babaeng may espada, na ang kanyang trabaho ay hanapin ang pinakamatitinding kriminal na gusto pang mabuhay. Narinig ito ni Maru at sinabi niyang pumapayag siya sa deal dahil gusto niyang maibalik ang proteksyong iyon sa kanyang asawa. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng shogun na namamahala sa bilangguan na hindi niya hahayaang makatakas si Maru. Sa sandaling iyon, tinanong ni Maru si Yamada kung gusto pa ba niyang makita ang kanyang ninja ability, at sinabi ni Yamada na oo. Sa isang iglap, gumawa si Maru ng isang fire ninja move, at ginamit ang kanyang kapangyarihan para tapusin ang lahat ng mga gwardya na sumusubok na pigilan siya. Pagkatapos nito, nagtakda siya ng layunin na hanapin ang elixir ng buhay upang makabalik siya sa kanyang asawa na naghihintay sa kanya sa kanilang bahay. Naalala ni Yamada ang isang pagkakataon nang makita niyang gumagawa ng execution ang kanyang ama. Nagulat siya dahil gustong mamatay ng lalaki, pero nagkwento muna siya ng nakakatawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang ama, na siyang executioner, ay tinapos ang buhay ng lalaki sa perpektong paraan na hindi man lang napansin ng lalaki na wala na ang kanyang ulo. Bago ito mabawian ng buhay, natapos naman niya ang kanyang kwento. Naisip ni Yamada na ito ay kamangha-mangha, at gusto niyang gawin ito tulad ng kanyang ama. Gusto niyang gawin ito ng napakabilis at hindi makaramdam ang tao ng sakit. Noong lumaki siya at naging executioner, ang galing niya talaga. Pinakita niya na parang isang malambot na keso ang katawan ng isang tao. Maraming tao ang pumupuri sa kanyang pagiging magaling, ngunit natakot siya. Nagkaroon siya ng mga bangungot tungkol sa mga taong tinatapos niya na sinusubukang sunggaban siya, at hindi niya iyon gusto. Sa kanyang alaala, mayroong isang lalaki na may pulang buhok at may eye patch na nagbigay sa kanya ng advice. Sinabi niya na ang kanyang mga pagsasagawa ng execution ay may takot at pagdududa, na nagparamdam sa mga tao ng sakit. Ang kanyang espada ay hindi gumagana ng tama, at sinabi ni Yamada na susubukan niyang maging mas mahusay, at nakikita natin siyang nagsasanay at pumapaslang sa ibang tao, ngunit nakaramdam pa rin siya ng takot at pag-aalinlangan. Pagkatapos ay sinabihan siya ng taong may pula ang buhok na tingnan ang talim ng kanyang espada. Nang ginawa niya, nagulat siya dahil nakikita niya ang masakit na mukha ng tao. Nagbigay ito sa kanya ng kakilakilabot na mga pangitain kung saan sinubukan siyang makuha ng mga patay dahil hindi sila makapagpahinga ng mapayapa. Gusto lang ni Yamada na wala silang maramdamang sakit at puot kapag sila ay papano na. Hindi perpekto ang mga execution ni Yamada kaya sinubukan siyang hawakan ng mga kaluluwa ng mga taong tinapos niya. Patuloy na ginagawa ni Yamada ang kanyang trabaho, ngunit hindi niya maabot ang antas ng kanyang ama dahil may pagdududa siya sa kanyang mga pagbitay. Pagkatapos nilagyan nila ng blindfold ang mukha ni Maru, at mukhang tatapusin na siya. Tinatakpan nila ang mukha ng mga kriminal para hindi nila makita ang shogunate dahil hindi nila dapat ito makita.
Napunta sila sa baybayin kung saan ang mga tao ng Shogunate ay nagtayo ng isang tolda na walang bubong upang tipunin ang mga kriminal. Nasa loob na sina Maru at Yamada, at formal na tinatanggap ng mga tauhan ng Shogunate ang mga kriminal at sinabing makikita nila ang pinuno. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, nakatakip ang mga mukha nila, kaya hindi nila makita ang pinuno. Ito ay nagpapagalit sa mga kriminal, at sila ay nadidismaya. Tinitingnan ni Yamada ang mga background ng mga kriminal at nakitang nakagawa sila ng masama. Kung sakaling makalabas sila, ito ay magiging kaguluhan. Ngunit pagkatapos ay nagreklamo si Maru na hindi siya makahinga, at gusto niyang makita ng personal ang pinuno. Sinabihan siya ni Yamada na tumahimik, at pagkatapos ay sinabi sa kanila ng opisyal ang lihim na misyon. Kailangan nilang pumunta sa paraiso at ibalik ang eliksir ng buhay. Kung gagawin nila iyon, makakakuha sila ng opisyal na kapatawaran at magiging malaya. Dahil dito, nasasabik ang mga kriminal, at sinabi pa ng isa sa kanila na gagawa siya ng higit pang mga krimen kapag napatawad na siya. Iniisip ni Yamada kung mapapaslang ba niya ang isang masamang tao nang hindi sama-sama ang pakiramdam dahil mamamatay pa rin naman sila, at umaasa siyang hindi ito magmumulto sa kanya. Tapos may isang babae, nagngangalang Rika, sa likod ni Maru. Nakilala niya siya at sinabi niyang isa siyang sikat na ninja na talagang mahusay sa kanyang gawain, pero dismayado siya dahil hindi siya kasing gwapo gaya ni Daniel Padilla. Pinagmamasdan ni Yamada ang lahat at iniisip kung si Maru ay katulad din ng ibang mga kriminal or mas malala pa. Sinabi niya na binabantayan niya siya noon, ngunit mula nang pumayag itong pumunta sa quest para kunin ang eliksir ng buhay, tila hindi na siya interesado sa anumang bagay. Pagkatapos ay ginagamit ni Yamada ang kanyang espada upang tingnan ang mga bagay-bagay, at nakakita ng isang bagay na nakakatakot. Pagkatapos noon, isang lalaki mula sa Shogunate ang nagkwento tungkol sa isla na dapat nilang puntahan. Para siyang paraiso sa Earth, ngunit hindi naniniwala ang mga kriminal at nagsimula silang magingay dahil sa tingin nila ay nagsisinungaling sila. Sinabihan silang tanggalin ang kanilang mga takip sa mukha, at nakakita sila ng kakaiba, isang lalaking nakaupo doon na may mga bulaklak na tumutubo sa kanyang katawan. Sinabi ng tagapagsalita na siya lamang ang nakaligtas sa isang kamakailang paglalakbay sa isla, at nawala ang 60 na iba pang mga tao, at lahat sila ay natakot dito. Ang mga kriminal ay nagsimulang makaramdam ng takot dahil nakatingin sila sa isang bangkay na natatakpan ng mga bulaklak. Sinisikap ng mga opisyal na pakalmehin sila at sabihin na ang mga bulaklak ay isang espesyal na pagpapala, ngunit ang mga bilanggo ay hindi gustong tratuhin na parang hindi nila naiintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos ay sumigaw ang isa sa mga opisyal ng kaharian na mamamatay pa rin sila, kaya dapat silang maging masaya na mamatay sa magandang paraan. Ayaw na ng mga kriminal na pumunta pa sa Paradise Island dahil sobrang mapanganib, at walang kasiguraduhan kung babalik pa silang buhay. Umaasa ang mga opisyal na pahalagahan ng mga kriminal ang pagkakataong ito, ngunit tila hindi sila kumbinsido. Nagdududa pa nga ang isa sa mga kriminal kung mayroon pa nga bang eliksir ng buhay. Sinabi ng isang opisyal na maaari silang umalis kung gusto nila, ngunit kapag sinubukan ng isang lalaki, mabilis na tinapos ang kanyang buhay ng isang executioner. Sinasabi nila na ang bawat kriminal ay magkakaroon ng isang magbabantay sa kanila, at ang mga magbabantay na iyon ay ang mga executioner. Binabalaan nila ang mga kriminal na babantayan silang mabuti, at kung lalabag sila sa anumang mga patakaran, maaari pa rin silang tapusin sa isla. Si Yamada ay itinalaga bilang partner ni Maru, at inilagay niya ang kanyang espada malapit sa kanyang leeg. Sinabi ng tagapagsalita na kung may mangyari sa mga bantay ng mga kriminal, tatapusin sila ng Yamada clan pagbalik nila. Mukhang medyo kalmado si Maru, at iniisip ni Yamada kung matapang ba siya or hindi lang siya seryoso. Pagkatapos ay nakipag-usap ang Shogunate sa tagapagsalita at may ibinulong sa kanya bago sabihing maghahanda na silang umalis. Susunod, sinabi ng tagapagsalita na kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga kriminal dahil walang masyadong espasyo sa barko, at walang sapat na mga magbabantay. Nagets ito ng isa sa mga kriminal at tinapos ang isa pa upang ipakita kung ano ang ibig sabihin ng opisyal. Sinabi ng opisyal na ang sinumang mamatay ay hindi pa rin magiging kapaki-pakinabang, at hindi nila maaalis ang tali sa kanilang mga kamay. Kaya nagsimulang mag-away ang mga kriminal, at ang Shogunate ay nanunood na parang nag-e-enjoy sa palabas, at isa iyon sa mga layunin niya. Sa gitna ng lahat ng ito, gustong malaman ng Shogunate kung sino ang may mga red cells na nangangahulugang sila ang pinakamapanganib na mga kriminal.
Sinabi ng opisyal na mayroong isang grupo ng mga napakalakas na tao sa mga kriminal tulad ni Maru at ilang iba pa. Pagkatapos may kumausap kay Yamada na may takip sa mata, si Aizen. Sinabi niya na kahit na mayroong karahasan dito, ang kanilang mga haharapin sa isla ay magiging mas malala. Aniya, hindi lang mga kriminal ang magdurusep kundi pati na rin ang mga executioner. Sinabi ni Aizen kay Yamada na hindi talaga siya bagay na maging isang executioner dahil nag-aalangan siya kapag ginagawa niya ito. Sa tingin ni Aizen ay dapat ay mapayapa itong manirahan sa kanyang mansyon sa halip na humawak ng espada. Sinabi ni Aizen na hindi kaya ni Yamada ang pagkakasala sa mga kaluluwa ng kanyang mga biktima. Nadidismaya si Yamada ngunit sinabi niyang kahit nasa bahay siya, kilala ang kanyang pamilya sa pagiging executioner, at hindi ito madali. Naalala ni Yamada kung paano siya nabully dahil sa trabaho ng kanyang pamilya noong bata pa siya, at isang araw ay nagpasya siyang harapin ito. May isang eksena kung saan medyo bumunot siya ng espada, at doon niya unang naharap ang isang kaluluwa na napaslang. Sinabi ni Yamada kay Aizen na kahit na may mahihirap na bagay, gusto niyang maging isang mandirigma at gagawin ang lahat ng kailangan. Samantala, napagtanto ng ilan sa mga kriminal na maaaring mamatay silang lahat kung patuloy na ganito ang mga bagay-bagay. Kaya't nagpasya silang magsama-sama at subukang tumakas mula sa mga gwardya ng samurai. Iniisip nila na si Yamada ay maaaring madaling puntiryahin dahil siya ay isang babae. Naghahanda si Aizen na pigilan sila, ngunit tumayo si Yamada at sinabing haharapin niya ito. Binunot niya ang kanyang espada at mabilis na tinapos ang mga umaatake, ngunit nag-aalangan siya, at malinaw sa kriminal na kanyang tinapos na nakaramdam sila ng sakit. Nakakasama ito kay Yamada dahil pakiramdam niya ay nasa tabi niya ang mga namatay. Sinabi ni Maru na walang sino man ang maaaring manatiling kalmado kapag tinapos nila ang buhay ng isang tao, at nakakakuha iyon ng atensyon ng lahat. Si Maru ay humarap sa shogunate ng walang nakakapansin, at talagang nagulat ang mga gwardya. Ayaw ni Maru ng patayan, kaya iminungkahi niya ang hindi gaanong marahas na paraan para piliin kung sino ang pupunta sa paraiso. Sabi niya kung patuloy silang mag-aaway ng ganito, mawawala ang lahat. Sinabihan ng isa sa mga gwardya ang isang kriminal na tapusin si Maru, at kung gagawin niya ito, makakakuha siya ng libreng kalayaan. Naghahanda ang lalaki na labanan si Maru, na ayaw labanan ang sinuman, ngunit hindi umuurong ang lalaki. Masama ang pakiramdam ni Maru ngunit sabi niya kung wala siyang pagpipilian, kailangan niyang lumaban. Kaya nagsimula silang mag-away, ngunit si Maru ay nakakagulat na relax tungkol dito. Lumapit siya sa lalaki at mabilis na tinapos ito kahit nakatali ang mga kamay. Sinubukan ng iba pang mga kriminal na salakayin si Maru, ngunit talagang mahusay niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Nagulat ang lahat dito, pati ang shogunate at kanyang mga tauhan ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos ng lahat ng karahasang iyon, si Maru ay nababalot ng dugo, at lahat ay natatakot. Iniisip nilang lahat na siya ay isang halimaw, ngunit tila ang nakikita ni Yamada sa kanya. Napansin niya na ang mga kaluluwang naging biktima ni Maru ay mas marami kaysa sa kanya, at hindi niya maisip kung gaano siya dapat nahihirapan matapos tapusin ng malupit ang mga kalaban. Malaki ang naging realization ni Yamada matapos mapanood si Maru, at naiintindihan niya na hindi niya kailangang alisin ang kanyang takot. Sa halip, dapat niyang tanggapin ang mga damdamin at kahihinatnan na dulot ng kanyang ginagawa, tulad ng ginagawa ni Maru. Tinanong siya ni Aizen ng isang beses kung handa na ba siya para sa trabaho, at sinabi ni Yamada na handa na siya. Pagkatapos ay sinabi ng mga opisyal sa lahat kung sino ang pupunta sa Paradise Island. Si Maru ay isa sa kanila, ngunit mayroon ding iba. Ang kanilang mga pangalan ay Chobi, Kurobo, Susai, Nugi, Aino, Yuzu, Moro, Makio, at Ryota. Mayroong 10 miyembro sa kabuuan, at bawat isa ay may isang executioner na nanonood sa kanila. Sumakay silang lahat sa isang barko, at pagkatapos ng paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang Paradise Island. Nang makita ni Maru ang lugar, nagulat siya sa kakaibang pakiramdam nito. Habang papalapit si Maru sa misteryosong isla, naalala niya ang isang kakaibang alaala mula sa kanyang nayon. Naalala niya ang kanyang pinuno sa nayon na nagpakita ng isang bagay na hindi kapanipaniwala sa mga miyembro ng angkan. Hinatake nila siya ng lahat ng uri ng armas na nagdulot ng maraming malubhang pinsala. Ngunit ang pinuno ay nagpatuloy lamang sa pagngiti sa masamang paraan.
Dahil daw ito sa ilang gamot na nakuha niya sa malayong lupain sa kabila ng dagat, at naisip nilang uminom siya ng elixir ng buhay. Ibinahagi ni Maru ang kwentong ito kay Yamada, ngunit hindi siya sigurado tungkol dito. May mga pagdududa si Yamada, kaya sinabi ni Maru sa kanya na naisip din niya na imposible ito noong una. Ngunit kalaunan ay nalaman ni Maru na totoo ito, bagaman inamin niya na hindi siya sigurado na mahahanap nila ang elixir ng buhay sa mismong isla na ito. Habang naglalakad sila sa gitna ng kagubatan, namangha si Yamada sa lahat ng kanyang nakikita, at nagsimula pa siyang mag-isip na baka doon nakatago ang elixir ng buhay, ngunit huminto si Maru at iba ang pananaw. Sinabi ni Maru na ang lugar ay tila nakakatakot sa kanya, at wala siyang ideya tungkol sa mga panganib na maaaring makaharap nila. Nagpasya si Maru na tanggalin ang kanyang tali sa kamay, ngunit sinabi sa kanya ni Yamada na hindi niya dapat ginawa iyon. Nakipagtalo si Maru na nakakatakot na tuklasin ng isang hindi kilalang lugar na nakatali ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, determinado si Yamada na sundin ang mga tagubilin ng Shogunate at panatilihin siyang kontrolado. Ang kanyang trabaho ay bantayan siya at siguraduhing sinusunod niya ang mga patakaran, at binigyan siya nito ng bagong lubad para itali ang sariling mga kamay. Nagsimulang ipahayag ni Maru ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga posibilidad na nakasalansan laban sa kanila. Sinabi ni Maru sa kanya na mayroon lamang silang 3 araw na halaga ng pagkain at tubig, at ang tanging palatandaan na mayroon sila tungkol sa elixir ng buhay ay isang random na drawing. Nagsimulang magduda si Maru kung talagang gusto ng Shogunate na mahanap ang elixir. Si Yamada ay nainas na sa kanyang sinasabi at mabilis na inilabas ang kanyang espada patungo sa kanyang leeg. Nilinaw ni Yamada na siya ay isang executioner, at hindi kanyang kasama. Sinabi niya sa kanya na kapag tumanggi siya sa kanyang mga utos, puputulan na lang niya ang kanyang ulo. At ubiling sinunod ni Maru ang utos ni Yamada at itinali ang sariling mga kamay. Habang ginagawa niya iyon, ipinaalala ni Maru sa kanyang sarili na ginagawa niya ang lahat ng ito para makasama muli ang kanyang asawa, kaya handa niyang tanggapin at tuparin ang kondisyong ito. Ngunit biglang, nang wala saan, isang napakalaking armas ang tumama sa mukha ni Maru, na nagpalipad sa kanya sa ere. Si Warpo ang naghagis ng sandata, at mabilis niyang nakuha ang kanyang bakal na bola. Tinuyan niya si Maru sa pagpapabe sa kanyang depensa, ngunit sa kabila ng malakas na pag-atake, buhay pa rin si Maru. Sumugod si Yamada para tingnan siya, at ipinaalam niya sa kanya na parang na-dislocate ang kanyang leeg. Lumalabas na si Warpo ay isang mandirigmang monghe na may pagkahumaling sa mga armas. Tinapos niya ang daan-daang mandirigma para nakawin ang iba't ibang sandata nila. Itinuro ni Maru kay Yamada na hindi nakatali ang mga kamay ni Warpo, at tinanong niya ang kanyang superior na si Kishu tungkol dito. Sinabi lang ni Kishu na maaari nilang itali ang kanilang mga kamay sa pag-uwi, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras na makipagtalo sa isang bilanggo tungkol dito. Talagang sumang-ayon si Maru kay Kishu, at sinamantala ni Kishu ang pagkakataon na igiit na si Yamada ang pinakamababang ranggo na executioner dahil siya ay masyadong matapat. Samantala, ipinakita ni Warpo ang isa sa kanyang mga nakamamatay na sandata, naiinis na hindi siya nakilala ni Maru noong una. Pagkatapos ay ipinakita ni Warpo ang kanyang kahon na puno ng mga armas, at nagpahayag ng pananabik na subukan ang mga ito. Sinubukan ni Maru na mga tuwiran na hindi makatuwiran na lumaban at gumamit ng madaming sandata, ngunit may ibang ideya si Warpo tungkol dito. Naniniwala siya na mas mabuting harapin muna ang mga kriminal, at pagkatapos ay maglaan ng oras sa paghahanap ng elixir. Hinintay ni Kishu kung paano mangyayari ang laban, ngunit naiinis si Maru sa pag-iisip na kailangan niyang saktan muli ang isang tao, alam niyang hindi ito gusto ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sumugod si Warpo patungo kay Maru, at hinawakan ni Yamada ang balikat ni Maru, iginiit na itali niya muna ang kanyang mga kamay bago lumaban. Ang unang pag-atake ng higanti ay matagumpay na tumama kay Maru, ngunit ang kanyang sandata ay nasira nang ito ay tumama. Hindi napigilan, mabilis siyang kumuha ng isa pang sandata, ngunit ganoon din ang sinapit nito nang tamaan nito si Maru. Habang patuloy na tinatali ang kanyang kamay, mahinahong hinarap ni Maru ang bawat hampas ng sandata ni Warpo. Kahit na gumamit si Warpo ng bola at kadena, nabasag din ito nang matamaan si Maru. Sa wakas, sumugod si Warpo gamit ang kanyang sibat, ngunit si Maru, na halos nakatali ang kanyang mga kamay, ay nagawang ilihis ang pag-atake at pinalipad si Warpo. Lahat ng sandata ni Warpo ay nahulog sa lupa na walang silbi.
Nagreklamo si Maru tungkol sa kung gaano kahirap makipaglaban ng nakatali ang mga kamay, ngunit ang nakakagulat, humanga si Yamada na ang sitwasyon ay nalutas sa isang atake. Gayunpaman, ang lahat ay naiwang nagtataka nang bumangon si Warpo na tumatawa. Ibinunyag niya na ang kanyang baluti ay direktang sumanib sa kanyang balat, at nang mahulog ang kanyang maskara, tumambad ang kanyang hindi kaaya-aya na mukha. Pagkatapos ng malapit nang matapos ang laban, si Maru ay nagdulot ng kaguluhan at malupit na natalo si Warpo. Kapansin-pansin, nakatali pa rin ang kamay ni Maru at walang kahit isang gasgas sa kanya. Lumingon si Maru kay Yamada, at iminungkahi na simulan nila ang paghahanap ng elixir para makabawi sa nawalang oras. Tinitigan siya ni Maru ng may determinasyon, ngunit hindi maiwasang titigan ni Yamada ang nakagapos pa rin itong mga kamay. Si Kishu, isa sa mga executioner, ay bumunot ng kanyang espada at mabilis na tinapos muli si Warpo. Binuhat niya ang ulo ni Warpo pabalik upang ipakita na siya nga ay patay na at nagpaalam sa kanila, na nagpapahayag ng kanyang pananabik na sa wakas ay makakauwi na para makapanood ng showtime. Nilinaw niya kay Maru na hindi sila magkaaway or magkakampi, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagkuha ng ulo ng kriminal. Binalaan ni Yamada, ang kasamahang executioner, si Kisho na mag-ingat sa kanyang pagbabalik na isinasaalang-alang na marami ang nawala sa misteryosong islang ito. Tiniyak siya ni Kisho na wag mabahali, at sinabi na ang kanyang tunay na hamon ay ang pag-aalaga kay Maru. Sa pag-alis ni Kishu, naisip niya ang kaguluhang nasaksihan niya simula nang dumating sila sa isla. Ang ilang mga kriminal ay bumuo ng mga alyansa, ang iba ay sinubukang akitin ang kanilang mga executioner, at ang ilan ay naglalaban-laban na. Si Aizen, sa partikular, ay nakatagpo ng isang malungkot na kapalaran, winakasan ng isang higanteng kriminal sa kagubatan ang kanyang buhay. Bago umalis, gumawa si Kisho ng isang hula na ang sitwasyon sa isla ay magbabago ng husto sa loob ng ilang oras kung saan higit sa kalahati ng mga kriminal ang nakakatugon sa kanilang pagkamatay. Ipinaalam din niya kay Yamada ang tungkol sa mga alingaw-ngaw na ang pagganap ng mga executioner sa misyong ito ang magdedetermina ng kanilang magiging pinuno. Sa impormasyong ito, iniwan ni Kisho si Yamada na may huling babala na huwag hayaang ibaba ang kanyang depensa laban sa mga kriminal. Sinulyapan ni Yamada si Maru, pinaalalahanan ng sarili na si Maru ay isang mapanganib na tao. Kahit na naglakbay sila ng walang anumang isyo sa mga nakaraang araw, napagtanto niyang hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang tunay na katangian ni Maru. Biglang naputol ang pag-iisip niya nang salakayin siya ni Maru. Halos hindi niya napigilan ang pag-atake nito at tinanong siya ni Yamada kung ano ang ginagawa niya. Nanlilisik ang mga mata ni Maru habang umamin na mabilis niya siyang tatapusin, at hindi magdudulot ng sakit sa kanya. Habang sila ay nag-aaway, tinitigan ni Yamada ang mga mata ni Maru, naniniwalang sa wakas ay natuklasan na niya ang tunay na ugali nito. Ipinaalala ni Yamada sa kanya na ang pag-atake sa kanya ay labag sa mga patakaran. Ipinaliwanag ni Maru na sa sitwasyong ito, ang kanyang pangunahing prioridad ay ang paghahanap ng elixir bago dumating ang angkan ng Iwagakure upang gawing komplikado ang mga bagay. Inamin ni Maru na hindi siya galit sa kanya ngunit nakita niya ito bilang isang hadlang sa kanyang layunin. Ipinagpatuloy ni Maru ang kanyang pag-atake, at napagtanto ni Yamada na ang kanyang pangangatwiran at moral ay abnormal. Naisip niya na dapat tapusin kaagad si Maru, ngunit sa ilang kadahilanan, nag-alinlangan siya, hindi sigurado kung bakit. Kasabay nito, nahaharap si Maru sa isang katulad na problema. Alam niyang dapat ay tapusin niya kaagad si Yamada sa sandaling iyon, dahil ang pinakamahalaga niyang layunin ay ang muling makasama ang kanyang asawa. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Maru kung bakit siya nag-alinlangan, lalo na kung isasaalang-alang ang nakaraang payo ng kanyang asawa na hindi niya gustong pumaslang siya ng mga tao. Ipinaliwanag ni Maru kay Yamada na minsan ay naniwala siyang kailangan niyang alisin ang sarili niyang emosyon, na wala siyang damdamin sa loob. Ngunit nang marinig ito ni Yamada, mapaglaro siyang tinukso, na itinuro na hindi niya matatawag ang kanyang sarili na walang emosyon kapag namumula siya sa isang romantikong sandali. Binigyang diin ni Yamada ang kahalagahan ng pagiging totoo sa damdamin ng isa, at tiniyak sa kanya na kung gagawa siya ng mga desisyon batay sa kanyang damdamin, susuportahan siya nito anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, naalala ni Maru na ang kanyang asawa ang tumulong sa kanya na mapagtanto na mayroon siyang mga damdamin at emosyon. Sa alaala na ito, bumalik sa kasalukuyan kung saan nagpapatuloy ang labanan ni Maru at Yamada.
Gayunpaman, nabigo si Maru na may hatid ang huling atake kapag dumating ang pagkakataon. Napagtanto niya na bumalik ang kanyang kahinaan at alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya na makaligtas sa pagsubok na ito. Naaalala ni Maru ang mga salita ng kanyang pinuno sa nayo na nagturo sa kanya na maging walang emosyon, binali niya ang talim ni Yamada upang gumawa ng isang mapagpasyang strike. Si Yamada, gayunpaman, ay hinaharangan ito gamit ang kanyang scabbard. Inamin ni Maru na wala siyang pakialam sa kapalaran ng ibang mga kriminal, ngunit ang pagpaslang sa kanya ay makakasakit sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na payagan siyang tapusin siya ng mapayapa. Si Yamada, na nag-aalinlangan na siya ay nagtataglay pa rin ng damdamin ng simpatiya, ay nanonood habang siya ay nagpupumilit na tapusin siya. Ang masamang apparition ng kanyang pinuno sa nayon ay humihimok kay Maru na maging walang awa. Ngunit sa huli, lumilitaw ang essence, pag-iisip, or mystical na aparisyon, anuman ito, ng asawa ni Maru, at hindi na niya tinapos si Yamada. Sa sandaling ito, kinikilala ni Yamada na sa kaibuturan ng puso, si Maru ay hindi tunay na masamang tao. Siya ay naimpluwensyahan lang ng kanyang kapaligiran, ngunit siya ay isang tao na may emosyon din. Di nagtagal pagkatapos ng emosyonal na sandali, si Maru ay nagsimulang umiyak at tinawag ang kanyang sarili na mahina dahil sa hindi niya magawang tapusin si Yamada. Ngunit kincomfort siya ni Yamada at ipinaliwanag na hindi ito kahinaan, ito talaga ang simbolo ng pagiging malakas. Sinabi ni Yamada sa kanya na ang pag-iwas sa mga emosyon ay parang pagpapanggap na walang mga problema, at alam niya ito dahil indirect niyang tinuruan siya nito na harapin ang kanyang mga panloob na pakikibaka. Bumangon si Yamada at sinabi kay Maru na hindi niya papansinin ang kanyang mga nakaraang maling gawain. Hinahamon niya ito na harapin ang kanyang mga krimen at emosyon para mabawi niya ang kanyang buhay. Ipinahayag ni Yamada ang kanyang pagnanais na maging nasa tabi niya lagi, upang makita kung ang isang tulad niya ay maaaring magkaroon ng isang normal na buhay. Pagkatapos, kinikilala ni Yamada na ang kanilang relasyon ay hindi nagbabago, ngunit si Maru ay hindi na ang parehong tao gaya ng dati. Tinanggap ni Maru ang kanyang mga salita, kinikilala ang mga ito at napagtantong minsang sinabi na rin ito sa kanya ng kanyang asawa. Samantala, inilipat namin ang aming atensyon kina Pochi at Tommy, na nagulat nang makita ang mga estatwa sa isla na nagpapahiwatig na mayroong isang sibilisasyon doon sa nakaraan. Habang pinagmamasdan nila ito ng may pagkamangha at pagkalito, napansin ni Tommy ang isang paru-paro na damapo sa kanyang kamay ngunit agad siyang sinaktan nito. Pagkatapos, naalala niya ang lalaking may bulaklak na tumutubo sa kanyang katawan. Sa memorya na ito sa isip, ang swordsman ay gumagawa ng isang mabilis na desisyon. Inalis niya ang sariling kamay ng walang pag-aalinlangan para pigilan ang kamandag na kumalat sa kanyang katawan, at inatake ang nilalang. Ilang sandali pa, nasaksihan nila ang mga bulaklak na nagsisimulang tumubo mula sa kanyang naputol na kamay, at iba pang kakaibang nilalang ang lumitaw, kabilang ang isang higanteng may mga kamay sa mata nito. Bumalik kasama ang pangunahing koponan, sina Maru at Yamada ay nakaharap sa isang halimaw na may ulo ng isda. Hindi nagatubiling isuot ni Maru ang kanyang maskara habang naghahanda siyang labanan ang nakakatakot na nilalang. Sa isang flashback, dumating sina Pochi at Tommy sa isla gamit ang bolza. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang buhay, na binalaan ni Pochi si Tommy na huwag igalang ang Yamada clan. Pagkatapos ay nakipagsapalaran sila sa kagubatan. Ibinahagi ni Tommy ang kanyang plano na alisin ang kompetisyon at hanapin ang elixir ng mag-isa, nang bigla nilang makaharap ang paru-paro at ang higanteng halimaw. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Maru at Yamada ang kanilang sarili na nakaharap sa maraming malalaking insekto, at maliwanag na natakot si Yamada. Gayunpaman, kumilos kaagad si Maru at nagsimulang makipaglaban sa halimaw na may ulo ng isda. Binalaan niya si Yamada na manatili, at pagkatapos na masugatan ng halimaw, napagtanto na kailangan nilang tumakbo. Ngunit sa pagtatangka nilang tumakas, mas maraming kakaiba at higanteng halimaw ang lumitaw. Ginagamit ni Maru ang kanyang apoy na ninjutsu para pabagsakin ang ilan sa mga halimaw na ito, ngunit si Yamada ay na-corner ng isa sa kanila. Siya ay gulat pa rin at hindi makapag-react sa oras, kahit na ayaw niyang gawin ito, nagawa siyang iligtas ni Maru. Dumating si Rika at dalawang executioner sa eksena para tumulong. Pagkatapos ng labanan, hinahangaan ni Rika ang mga kakayahan ni Maru, na nakita niyang natalo niya ang napakaraming halimaw sa kanyang sarili. Sinusubukan pa nga niyang akitin siya, ngunit hindi ito umuubra.
Nagbabahagi sila ng impormasyon tungkol sa mga nilalang sa isla, at nagpasya sina Rika at Maru na bumuo ng isang alyansa. Samantala, napagtanto ni Yamada na wala siyang pagunlad mula nang dumating siya sa isla. Ang stress ng sitwasyon at ang paglanghap ng mga spores mula sa mga paru-paro ay sumasakit sa kanya, at siya ay nahimatay. Sa ibang bahagi ng isla, dumating sina Akaza at Chobi sa paghahanap ng Elixir of Life. May konting backstory sila, at nagawa ni Akaza na sumali sa Yamada clan at naging isang executioner para samahan si Chobi. Habang naglalakbay sila sa isla, nakatagpo sila ng iba't ibang halimaw. Sama-sama, nagtutulungan sila upang labanan ang mga nilalang na ito at ipagpatuloy ang kanilang paghahanap para sa elixir. Nagising si Yamada mula sa isang panaginip at lumabas sa kuweba kung saan siya nagpapahinga. Nadatnan niya si Maru na naghahanda ng pagkain para sa lahat. Mayroon silang talakayan tungkol sa isla, at binanggit ni Maru na habang naghahanap ng mga sangkap, natuklasan niya ang isang bagay na nakakaintriga. Ipinaliwanag niya na ang karamihan sa mga bulaklak at halaman sa isla ay mukhang normal, ngunit ang ilan ay tumutubo sa katawan. Nag-isip sila tungkol sa mga halimaw na nakatagpo nila, na nagmumungkahi na sila ay kalahating hayop, kalahating humanoid. Ang mga hitsura ay maaaring may ugnay sa pakikipag-ugnay sa mga supernatural na sangkap na posibleng konektado sa elixir. Naniniwala si Maru na ito ay nagpapahiwatig na ang elixir ay maaaring nasa isla. Kalaunan sa hapon, nakipagkita si Genjo kay Yamada at pinayuhan siyang umalis. Sa palagay niya ay hindi niya kayang harapin ang mga hamon ng isla, at iminumungkahi niyang bumalik siya sa kanyang tungkulin bilang isang babae sa Aceman clan, at magkaroon ng mga anak upang matiyak ang lahi ng clan. Sa kanilang pag-uusap, sumabat si Sento at pinayuhan si Yamada na manatili dahil ipinapakita ng kasaysayan na wala sa mga samurai na ipinadala sa islang ito ang nakabalik ng buhay. Umalis si Genjo, at idinagdag ni Sento na parang may soft spot si Maru para sa kanya. Kung sakaling siya ay maging marahas or mawalan ng kontrol, maaaring patahimikin siya ni Yamada or matalo siya. Samantala, sa ibang lokasyon, nagpakita sina Renzo at Norgay. Hindi pa sila nakakatapak sa misteryosong isla pero pinili nilang bumalik sakay ng maliit na bangka. Biglang umatake ang mga galamay na nilalang sa kanila. Sa kaguluhan, pakiramdam ni Norgay ay karapat-dapat siyang mapahamak dito bilang parusa sa hindi sinasadyang pagkamatay ng kanyang pamilya. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Renzo na mabuhay at nagmamadaling protektahan siya. Nagagawa nilang talunin ang halimaw at tumakas sa isang bolsa upang marating ang baybayin ng isla. Pagkatapos, inalis ang kanilang kasuutan at naligo, at nagulat si Renzo nang matuklasan na babae si Norgay. Mapaglaro niyang iminumungkahi na dapat itong mag-propose sa kanya kapag umalis sila sa isla, at nagtakda sila sa isang misyon upang mahanap ang elixir at bumalik upang mamuhay ng payapa. Nang gabi ring iyon, nagkaroon ng malalim na pag-uusap sina Yamada at Maru tungkol sa pagtuklas sa sarili at mga hamon sa buhay. Dahil dito, kinabukasan, sinabi ni Yamada kay Genjo na mananatili siya dahil gusto niyang umunlad. Hindi natuwa sa desisyong ito si Genjo at nagpasyang atakihin siya, ngunit nagawang iwasan ni Yamada ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, biglang, lumitaw ang isang higanti at malubhang nasugatan si Genjo. Ang higanteng ito ay ang parehong nag-alis sa kanyang kapwa executioner na si Aizen, ilang sandali matapos ang kanilang pagdating sa isla. Sa isang flashback, nalaman nila na ang higanteng ito na nagngangalang Rocco ay ipinanganak bilang isang malaking bata na may hindi kapani-paniwalang lakas mula sa murang edad. Madali niyang napaslang ang mga tao ng walang kahirap-hirap. Sa kasalukuyan, tinamaan ni Rocco ang isang bahagi ng katawan ni Genjo na nagpalipad sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan niyang saktan si Yamada, ngunit pumasok si Maru, naghatid ng malakas na sipa sa mukha ng higanti. Nagmamadali si Yamada upang tulungan ang kanyang kasamang malubhang sugatan, na ang katawan ay bahagyang nawasak. Samantala, si Maru ay nakaharap kay Rocco sa labanan, napagtanto na ang katawan ng kanyang kalaban ay hindi kapani-paniwalang malakas at makunat. Ang kanyang mga pag-atake ay tila walang anumang pinsala sa higanti. Kasabay nito, ginagawa ni Yamada ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang pagdurugo ni Genjo, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay walang saysay, dahil ang kanyang mga pinsala ay masyadong malala. Hinihikayat siya ni Genjo na piliin ang kanyang landas na kinikilala ang kanyang katapangan bilang isang lalaki at ang kanyang pagiging sensitibo bilang isang babae.
Ibinigay niya ang kanyang espada sa kanya, na nagpapahiwatig ng pagkilala sa kanya bilang isang samurai. Pagkatapos, sumali si Yamada sa labanan laban sa higanti, na sumusuporta kay Maru sa tunggalian. Nagawa ni Yamada na atakihin ang isa sa mga daliri ng higanti, ngunit mabilis nilang napagtanto na imposibleng hiwain ang balat ng higanti. Sa gitna ng matinding labanan, sinunggaban ng higanti si Maru at inihampas sa lupa. Sa kabutihang palad, nagawa ni Maru na tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay dumudugo dahil sa napakalaking pinsala. Muling umatake ang higanti, ngunit sa pagkakataong ito, pumasok si Yamada upang protektahan ang kanyang kasama. Sa mahalagang sandali na ito, ginagamit niya ang kanyang dalisay na pangangatwiran at tumpak na mga welga upang ilihis ang malalakas na suntok ng higanti. Bumangon din si Maru, at kasama si Yamada, gumawa sila ng plano para sa pinagsamang pag-atake upang tapusin ang labanan. Ginagamit ni Maru ang kanyang fire spell, na naglulunsad ng maraming nagninangas na projectiles ng apoy sa higanti. Bagamat ang mga pag-ataking ito ay hindi nakakasakit sa higanti, pinaaapoy nila ang mga puno sa kanilang paligid na lumilikha ng mausok na kapaligiran. Nagsimulang magpumiglas ang higanti para sa hangin dahil sa usok, at nang lumuhad ito, pinigilan ito ni Maru, na nagpapahintulot kay Yamada na tapusin ito ng mapayapa. Nakontrol ni Yamada ang kanyang emosyon at mahinahong tinapos ang higanti, na nagbigay kay Roko ng mapayapang kamatayan. Pagkatapos, nakatakas sila mula sa kumakalat na apoy, ngunit nakita nila si Genjo sa di kalayuan, wala ng buhay at malapit ng matupok ng apoy. Hindi nagtagal, ang mga nilalang ng isla na kilala bilang Sashan ay lumapit sa apoy, na nagpapakita ng kanilang medyo primitive na pag-iisip. Ipinagpatuloy ni Yamada at Maru ang kanilang quest upang mahanap ang elixir at natagpuan si Narika at Sento na nauna na. Nakita nilang lahat ang kanilang mga sarili na nakatitig sa isang nayon sa ilalim ng isang burol, na nagpapataas ng mga hinala tungkol sa kung ano ang mga sikreto ng islang ito. Sa ibang bahagi ng isla, sina Chobi at Akaza, na natalo ang higit pang mga halimaw, ay pinag-uusapan kung paano naging kakaiba ang isla. Inaasahan nilang makakahanap sila ng mga Diyos or mga banal na nilalang, ngunit puno ito ng mga nakakatakot na halimaw, ngunit ang mga bagay ay nagiging mas kakaiba. Nakatagpo sila ng dalawang babae na nakita sila at tila nababalisa, at sinabi ng isa sa mga babae na kakaiba para sa mga tao na umabot sa ganito, at iniimbitahan sina Akaza at Chobi sa kanilang grupo. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang kaibigan at nakitang kasuklam-suklam ito dahil tao lamang sila. Pagkatapos ay isang bagay na talagang nakakagulat ang nangyari. Nag-transform ang babae bilang isang lalaki at naghahanda upang labanan sina Akaza at Chobi. Samantala, ang pangunahing grupo, na sinusubukan pa ring malaman ang nayon, ay nakatagpo ng isang nakahod na babae. Nagpasya si Maru na habulin siya upang magtanong, ngunit tumakbo ang babae, at sinimulan nilang maghabulen. Sa panahon ng paghahabol na ito, isang kakaibang nilalang na puno ang nagpakita upang protektahan ang babae, kaya nahati ang pangunahing grupo. Hinarap ni Narika at Sento ang halimaw, habang patuloy na hinahabol ni Maru at Yamada ang babae. Sa huli, nahuli nila ang babae, ngunit hindi ito isang normal na bata. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas, at kahit na medyo galit si Maru, nakontrol niya ito gamit ang ilang malalaking baging na nakita niya sa malapit. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang umiyak ang babae, kaya hiniling ni Yamada kay Maru na palayain siya. Pagkatapos nito, nasaksihan natin kung paano niya inaalagaan ang bata na may makain ng haplos na nag-aalok ng mainit na yakap upang aliwin ang takot na babae. Kasunod nito, nag-cruise ang landas nila ni Narika at Sento na matagumpay na nagpabagsak sa halimaw. Biglang nagsalita ang punong nilalang, nagmumungkahi ng Kasendon. Maaari silang magkaroon ng masaganang pagkain at mahalagang impormasyon tungkol sa elixir kapalit ng mabilis na pagpapalaya sa babae. Ipinahayag ni Rika ang kanyang mga pagdududa, na nagsasabi na mayroon na silang sapat na mga supply, at natatakot na baka ito ay isang bitag. Pagkatapos ay tinutokso sila ng nilalang sa pangako ng isang nakapagpapasiglang mainit na paligan upang matulungan silang magpahinga. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon si Rika, na humantong sa grupo na sumunod. At hindi nagtagal, natagpuan nila ang kanilang sarili sa kakaibang nayo ng nilalang. Ibinunyag nito na ang nayong ito ay hindi na tinitirhan sa loob ng mahigit 1,000 taon. Pagkatapos ay itinuro sila nito sa direksyon ng mga paligan, kung saan si Narika at Yamada ang unang nagpakasawa.
Pagkatapos, ang misteryosong nilalang ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon, simula sa kumpirmasyon na ang elixir ay talagang totoo. Sila ay nasa isang isla na tinatawag na Katako, na tinitirhan ng mga supernatural na nilalang at eternal na mga nilalang. Nagpatuloy ito, na nagpapaliwanag na ang hinahanap na elixir ay kilala bilang Tang, at ang isla ay nahahati sa 3 rehiyon. Ang beach area ay tinatawag na Ishu, ang gitnang bahagi ay Johor, at matatagpuan sa gitna ng isla ay Ora, kung saan makikita ang Tan. Gayunpaman, nagbabala ang nilalang na kung magpapatuloy sila sa kanilang paghahanap para sa sangkap na ito, makakaharap nila sa landas ang mga Tensan, perpekto at walang kamatayang mga nilalang na inatas ang tapusin ang mga nanghihimasok sa isla. Samantala, sa ibang bahagi ng kwento, buong tapang na kinumpronte nina Chobi at Akaza ang lalaking nakasalubong nila kanina. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagsisikap ay napatunayang walang kabuluhan, dahil ang taong ito ay ipinahayag na isang Tensan, na nagbibigay sa kanya ng immortal, at siya ay walang kahirap-hirap na natalo ang mga ito. Matapos gawin iyon, itinapon niya ang mga ito sa isang hukay na may kakaibang kapangyarihan para gawing bulaklak ang mga tao. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa pagbagsak kahit na medyo nasugatan sila, at hindi sila nagaksaya ng oras sa paghahanda upang makalabas sa malalim na butas na iyon. Bumalik kasama ang iba pang grupo, pinag-uusapan ng Tree Monster kung paano nagiging mga bagay na tinatawag nilang Tan ang mga taong nagiging bulaklak sa hukay na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na binabanggit niya ang mga bagay na ito dahil nagmamalasakit ito sa kanila. Kapag nakasalamuha sila sa isang Tensan, ang mga bagay ay maaaring hindi maging maayos. Pagkatapos nito, sinabi ng nilalang na ang pangalan nito ay Hoko, at ang babaeng kasama nila ay si Malay. Susunod, nagpasya si Maru na gusto niya ng mainit na paligan, at sumama si Yamada upang matiyak na hindi niya susubukan ang anumang bagay na palihim. Pagdating nila sa lugar ng paligan, naabutan nila si Malay, na nagbabalak ding maligo. Nagulat siya nang makita niya ang mga ito, ngunit hindi nagabala si Maru dahil nakasanayan na niyang maligo salamat sa public bath sa kanyang nayon. Kaya, nalaman ni Yamada na hindi talaga alam ni na Maru at Malay kung paano mag-scrub ng maayos, at pumasok siya para tulungan silang maligo. Habang hinuhugasan niya sila, sinimulan ni Maru na isipin kung paano ito ginagawa ng kanyang asawa sa kanilang bahay. Palagi niyang sinasabi na kailangan niyang magpahinga ng maayos kung gusto niyang maging handa sa malalaking laban. Pagkatapos maligo, napansin ni Maru na fresh na ang pakiramdam niya, ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras. Isang bagay ang nasa isip niya, ang bumalik sa kanyang asawa ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos, isang flashback ang magdadala sa atin sa nakaraan ni Renzo, na inihayag ang kanyang buhay bago naging mandirigma. Si Renzo ay isang lalaki na nahirapan sa kanyang nayon, at talagang masama ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Tinatawag siya ng masama habang naglalakad sila. Ikinuwento niya ang pagiging mahirap ng kanyang pamilya, kasama ang mga magulang na walang pakialam sa pagpapalaki sa kanya. Kaya, kinailangan niyang ipagtanggol ang sarili para sa isang malaking bahagi ng kanyang buhay. Namuhay siya bilang isang maliit na magnanakaw, kumukuha ng pagkain tuwing dumadagandong ang kanyang tiyan. Iyon ang kanyang paraan, at naisip niya na nangangahulugan ito ng kalayaan. Ngunit pagkatapos, isang araw, nakatagpo siya ng ilang swordsman na nangangati para sa isang away. Nakakagulat na tinalo sila ni Renzo, natakot sila at humihingi ng tawad. Naisip ni Renzo na dapat niyang ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanila ng isang aralin, ngunit isang tao mula sa grupong Asan ang nagpakita at pinigilan siya. Bumalik sa kasalukuyan, nakikita namin sina Narugai at Renzo na naglalakad sa dalampasigan, umaasang makahanap ng lead na maghahatid sa kanila palabas ng isla. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, napagtanto nilang paikot-ikot lang sila. Sinabi ni Narugai kay Renzo na ang paggala ng walang layunin ay hindi makakatulong sa kanila. Iminumungkahi niya na ang pagpunta sa gubat ay mapanganib na gawain. Pero ngayong alam niyang babae si Narugai, sila ay nag-iingat sa panganib. Nang marinig ito ni Narugai, tinukso niya ito, sinabing magmadali silang umalis para mapang-asawa niya ito. Hindi masyadong sigurado si Renzo, sinasabing masyado pang maaga para sa lahat ng iyon, at dapat ay makaalis muna sila sa kakaibang lugar na ito. Ngunit tila hindi nakikinig si Narugai at patuloy na pinupuri ang kagwapohan ni Renzo. Biglang naramdaman nilang dalawa na may tao sa tabi nila. Kapag lumingon sila, nakita nila ang isang tao na lumitaw nang wala saan sa baybayin.
Ngayon ay oras na para makilala si Eugen, isang tensa na nagpakita dahil parang may mali talaga sa lugar. Binanggit ni Eugen ang paghahanap ng isang grupo ng mga halimaw na bangkay na tinatawag na Sashan, ngunit hindi niya matukoy kung sino ang nasa likod nito. Kaya, lumingon si Eugen kay Renzo at nagtanong kung siya ang may kasalanan. Nakaramdam kaagad ng masamang pakiramdam si Renzo mula sa taong ito. Nagiging totoo ang kanyang kutob nang ang individual na ito ay nagbago mula sa isang babae tungo sa isang lalaki sa isang kisap mata. Nang walang pag-iisip, nagpa siya sina Renzo at Norgay na tumakbo sa gubat. Ngunit sinabi ng Tensa na ito ay walang kabuluhan, at pagkatapos ay boom, siya ay nasa harap mismo ng mga ito, pinalipad si Renzo na may malakas na pag-atake. Susunod, sinubukan ni Eugen ang parehong hakbang kay Norgay, ngunit mabilis siyang tumayo at umiwas sa mga atake. Napansin ni Eugen ang kanyang liksi at sinabing maganda siya para sa isang tao. Tumungo si Norgay upang tulungan si Renzo, at sinabi ni Eugen sa kanila na tatapusin niya sila dahil ayaw niya sa mga nanggugulo sa isla. Nang akmang salakay na si Eugen, pumasok si Renzo, hiniwa ang mga mata ng Tensan gamit ang kanyang espada. Napagtanto ng nilalang ang nangyari, pinupuri ang bilis ng isang tao at kung gaano kabilis si Renzo. Ngunit narito ang nakakagulat, ang hiwa ni Renzo ay tila hindi gaanong nasaktan si Eugen, ang hiwa sa kanyang mata ay mabilis na gumaling. Kaya, mabilis na umatras si Renzo at sinabihan si Norgay na manatiling handa. Pagkatapos ng mabilisang pag-uusap tungkol sa kanilang planong pagtakas, sumugod si Renzo para sa isa pang pag-atake, na ipinagmamalaki ang kanyang bilis. Pareho silang tumakbo patungo sa gubat, ngunit ang Tensan ay mabilis silang naabutan, na nagpapaalala sa kanila na ang pagtakas ay hindi uubra. Nang susugod na si Eugen, nagpakita ang amo ni Renzo na si Sean. Ginagamit niya ang kanyang espada upang putulin ang ulo ng Tensan, na patuloy na gumagaling, at nagawa nilang tatlo ang mabilis na pagtakas. Habang umiiwas sila sa mga halaman at lahat ng uri ng bagay, nagtataka si Norgay kung paano nakakatakbo si Sean ng napakabilis kahit ito ay bulag. Sinabi ni Renzo na nararamdaman ni Sean ang mga bagay sa paligid niya gamit ang kanyang pandinig at pangamoy. Nang medyo huminahon na ang lahat, huminto sila, at formal na ipinakilala ni Renzo ang kanyang amo. Sinabi niyang itinuro sa kanya ni Sean ang lahat tungkol sa sword fighting, at tinawag siyang super duper warrior. Pagkatapos ng intro, binigyan ni Sean ng isang leksyon si Renzo para sa hindi pagpaslang sa masasamang tao sa tamang paraan at sinabihan siyang mag-focus pa sa susunod. Napagtanto ni Renzo kung paano nagbibigay pera ng mga aralin ang kanyang amo kahit na sa misteryosong isla na ito kung saan sila hinahabol. Pagkatapos, sinabi ni Sean na nagawa na niya ang kanyang tungkulin sa isla at gusto nang umuwi. Aakyat na sana siya sa Bolzen nang mapansin niyang walang agos palabas sa isla, pero nakahanap siya ng isa. Ang masama pa nito, naramdaman niya ang isang nakakatakot na nilalang na nakatago sa malapit. Kaya, nagpa siya si Sean na hanapin muna ang kanyang mga kaibigan, at pagkatapos ay maghahanap sila ng paraan para makaalis at haharapin ang anumang bagay na dapat nilang labanan. Nang marinig ito ni Renzo, nagagalak siya dahil iyon ang balak nila ni Norgay. Iminumungkahi nila ang pagsasama-sama upang makahanap ng labasan sa isla. Ngunit sinabi ni Sean na kailangan muna nilang harapin si Norgay dahil siya ay isang kriminal, at ito ang kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Sean na ang mga executioner na tulad niya ay dapat natapusin ang mga kriminal at panatilihin ang kaayusan. Sinabi ni Sean ang tungkol sa kung paano siya sinubukang linlanggan ng isang kriminal na naka-assign sa kanya, kaya kinailangan niyang tapusin ito. Ngayon, kailangan daw nilang tapusin si Norgay, pero hindi pumapayag si Renzo. Gusto niyang tulungan siya, at mayroon silang kaunting deliberasyon, at si Renzo ay gumagawa ng ilang magagandang punto. Pagkatapos ng isang mabilis na pag-uusap, nagpa siya si Sean na payagan si Norgay na sumama sa kanila. Pagkatapos, iniisip ni Sean kung paano, sa simula, walang pakialam si Renzo sa sinuman, ngunit ngayon ay nagmamalasakit siya sa iba. Natutuwa siyang umunlad na ang kanyang mag-aaral. Nagpasalamat si Norgay at tinawagan si Sean bilang master, ngunit sinabi ni Sean sa kanya na huwag sabihin iyon dahil wala namang siyang itinuro sa kanya. Nagsisimula silang mag-usap kung paano sila makakalayo ng tuluyan kay Eugen, at sa sandaling iyon, ang Tensan ay nagpakita, handang umatake. Hindi nagaksaya ng oras si Sean at kinuha ang kanyang mga kaibigan para protektahan sila mula sa pag-atake ni Eugen. Ngunit nagawang hiwain ng Tensan ang leeg ni Sean, halos maputol ito.
Maya-maya, napagtanto ni Renzo na hindi uubra ang pagtakas sa kanya dahil masusundan din niya ang mga ito. Kaya, inihahanda niya ang kanyang espada upang labanan ang kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, iniiwasan ni Eugen ang lahat ng galaw ni Renzo, sinabing nasanay na siya sa bilis nito. Ngunit nakaisip si Renzo ng isang panlilinlang at nataman si Eugen. Ang resulta, gayunpaman, ay pareho, at ilang sandali, ang nilalang ay bumangon, na nagdulot ng nakamamatay na mga sugat kay Renzo na may ilang malakas na kapangyarihan. Pagkatapos nito, nakita namin ang isang eksena mula sa nakaraan kung saan tinanong ni Renzo si Sean kung bakit niya ito pinili bilang isang mag-aaral. Sinabi ni Sean na nakita niya ang potensyal sa kanya, at gusto niyang tulungan siyang maging isang mahusay na swordsman. Patuloy silang nagsasanay, ngunit medyo nadidismaya si Renzo dahil hindi man lang siya makatama ng kahit isang atake, at ang kanyang kakayahan sa espada ay karaniwang mahina. Nakita ni Sean ang damdamin ng kanyang estudyante at sinabi sa kanya na kung patuloy siyang magsasanay ng may disiplina, magsisimulang magpakita ang kanyang talento, ngunit tila hindi naniniwala si Renzo dito. Sa tingin niya ay hindi siya magaling dahil ang mga tao sa kanyang nayon ay palaging tinatawag siyang basura. Kaya, sinabi niya kay Sean na gusto niya nang mag-quit at mamuhay sa kanyang mga termino, nang wala ang lahat ng mahigpit na bagay na ito. Sinabi ni Sean na papayag siyang umalis siya sa isang kondisyon, kailangan muna siyang matamaan ni Renzo ng isang pag-atake. Lumipas ang ilang araw, ngunit sawa na sa hamon si Renzo. Nagpa siya siyang umalis kahit papaano, ngunit pagkatapos ay nakasalubong niya si Aizen at nagtanong kung nagawa na ni Renzo ang isang pag-atake kay Sean. Iniisip ni Renzo na ito ay isang malaking kalokohan at sinabing aalis na talaga siya. Nakakapagtaka, hindi siya pinipigilan ni Aizen, at maaari nang umalis si Renzo pero gusto muna niyang sumama si Renzo sa pagbisita sa isang lugar. Sumang-ayon si Renzo, at pumunta sila sa isang sementeryo kung saan nakatayo ang lapida ng dating estudyante ni Sean. Sa sandaling iyon, nalaman ni Renzo na sa nakaraan, ang dating estudyante ay hindi talaga nag-commit sa pag-aaral dahil hindi siya masyadong pinapansin ni Sean. Kaya, umalis ang estudyante sa dojo. Nang muli silang magkita, ang estudyanteng iyon ay naging isang bandido, at si Sean ay kailangang gumawa ng isang bagay na talagang mahirap. Kailangan niyang tapusin ang buhay ng kanyang sariling estudyante, at sinabi ni Aizen kay Renzo na ang huling mga salita ng estudyante ay isang paghingi ng tawad kay Sean, at gaya ng madalas mangyari, malaki ang naging epekto nito kay Sean, kaya nangako siyang italaga ang sarili sa pagtuturo. Binigyan ni Aizen si Renzo ng seryosong babala. Sinabi niya kay Renzo na kung aalis siya nang hindi man lang natatamaan ang kanyang master, maaaring matulad siya sa estudyanteng iyon sa nakaraan, at ayaw ni Sean na mangyari iyon. Pagkatapos ay inulit na sabihin ito ni Aizen kung gusto ni Renzo na umalis, kailangan niya munang makatama ng isang atake sa kanyang master. Mula sa sandaling iyon, talagang dedikado si Renzo sa kanyang pagsasanay. Siya ay nagsanay ng napakahirap, at nakipag-sparring pa sa kanyang master. Habang nagsasanay siya, iniisip ni Renzo kung kailan darating ang oras na mayroon siyang mahalagang paprotektahan. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan. Nasaktan si Renzo, at nakita niya na parehong nasa malaking problema si Narugai at ang kanyang master. Sa isang iglap, bumangon si Renzo at sinimulang hampasin ang kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, nalaman niya na ang kanyang nag-iisang trabaho ay protektahan ang kanyang mga kaibigan, kahit na manganib pa ang kanyang buhay. Kaya, binugbog ni Renzo si Eugen na parang isang tunay na bayani. Gustong tumulong ni Sean, ngunit nakuha niya ang sinusubukang sabihin ni Renzo sa kanyang mga huling salita, gusto niyang tumakas si Sean kasama si Narugai. Napagtanto ni Sean ang panganib at ginawa ang hiniling ni Renzo, patuloy na lumalaban si Renzo kahit mahirap. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tinapos ni Eugen si Renzo, hinahangaan ang kanyang katapangan. Samantala, si Narugai ay umiiyak at sumisigaw kay Sean, nagtatanong kung bakit hindi niya tinulungan si Renzo. Ipinaliwanag ni Sean na ang nilalang ay masyadong malakas, at ito ay magiging kawalang-galang kay Renzo, na nagbigay ng kanyang buhay upang bigyan sila ng pagkakataong makatakas. Sinabi niya na sa sandaling iyon, wala silang magagawa, ngunit nangako siyang ipaghihiganti ang pagkamatay ni Renzo balang araw. Ngayon, bumalik tayo sa isang eksena mula sa nakaraan. Pagkatapos ng napakahirap na proseso ng pagsasanay, sa wakas ay nadisarmahan ni Renzo ang kanyang master at hiniling sa kanya na magpatuloy sa pagtuturo sa kanya. Ngumiti si Sean at sumang-ayon.
Pero sa ngayon, balik tayo sa kasalukuyan, at talagang nakakalungkot dahil nakikita natin ang walang buhay na katawan ni Renzo. Ngayon sa kabilang banda, si Sento ay nahaharap sa matinding kalituhan. Lahat ng impormasyong nabasa niya sa lugar ni Hoko ay nagpapalito sa kanya. Nakita ni Yamada na nahihirapan siya at sinabihan siyang huminga, at halatang halata na information overload na siya, kaya tinatanggap niya ang payo nito at nagpahinga. Mamaya sa gabing iyon, nakatulog si Sento sa tabi mismo ni Maru, na nasa guard duty. Naisip ni Maru na ito ang perpektong pagkakataon para makalusot sa lugar ng Ora, ngunit sinabi sa kanya ni Sento na ito ay isang masamang ideya ng walang matibay na plano. Ngunit si Maru ay ayaw mag-aksaya ng anumang oras, handa na siyang humakbang pasulong. Nagmarcha siya sa makapal na hamog na humahantong sa Ora at nakita ang ilang nilalang na parang puno na kamukha ni Hoko. Kinakanta nila ang mga kakaibang kanta na nakakakuha ng atensyon niya. Gayunpaman, nagpapatuloy siya sa kanyang layunin, hindi namalayan na si Malay ay tahimik na sumusunod sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa Ora Gate at naghahanda para pumasok, ngunit naramdaman niyang may tao sa likuran niya. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit mayroon siyang kutob na hindi ito tao, kaya hiniling niya sa kanya na ibunyag ang kanyang sarili. Nagulat si Maru nang makita ang kakaibang aura ni Eugen, ngunit sinabi sa kanya ni Eugen na wala siya sa mod na makipaglaban sa tao at hiniling na umalis siya. Gayunpaman, bago marinig ni Maru ang kanyang sinabi, tinanong siya kung ginagawa ba niya ang mga tao sa Elixir of Life na ginagawang sobrang maingat si Maru, at galit na galit si Eugen at handang nang lumaban. Ito ay naging isang showdown kaagad, at nagulat si Eugen na nabali ang kanyang braso. Pagkatapos nito, tumalon si Maru at sinipa ang kanyang leeg, ngunit mabilis lang itong gumaling, at ang lugar ay nawasak habang sila ay naglalaban. Si Maru, habang nakikita ang lahat ng nakakabaliw na pagpapagaling at lakas na ito, napagtanto niyang si Eugen ay isang tensan. Kaya ginamit niya ang kanyang apoy upang sunugin siya at pagkatapos ay tumingin sa pinto upang magpatuloy. Pero biglang inatake siya ng sunog na tensan na bumangga sa kanya sa pinto. Pagkatapos si Eugen ay nagbago sa isang lalaki at naisip na hindi niya sinasadyang mapaslang si Maru, na sa tingin niya ay maaaring gumawa ng higit pa sa elixir. Pero nakakagulat, nakatayo pa rin si Maru. Tinanong ni Maru kung isa siya sa tensa na narinig niya, ngunit hindi sumagot si Eugen at nagsimula ulit silang mag-away. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagtataka si Eugen kung paano nadedepensahan ni Maru ang kanyang mga atake, ngunit hindi sinasabi ni Maru at sinabi na gusto niyang malaman kung nasaan ang elixir. Nanatiling tahimik si Eugen, hindi umiimik. Napagtanto ni Maru na ang mga suntok at sipa na ibinabato niya ay hindi kasing lakas ng inaakala niya. Napansin niyang delikado ang pakikipaglaban kay Eugen dahil napakalakas nito at hindi madaling masaktan. Si Maru ay nagulat nang ang kanyang sipa ay nagpadugo kay Eugen, at naguguluhan siya tungkol dito. Ngunit pagkatapos, si Eugen ay bumalik sa isang babae at umatake ng invisible energy blast mula sa kanyang mga kamay. Nasaktan si Maru, pero matigas siya, at iniisip niya kung mananalo ba siya laban kay Eugen. Pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol sa kanyang asawa, na nagbibigay sa kanya ng lakas upang maglunsad ng pag-atake kay Eugen. Lumapit si Maru sa kanya at sinabing kailangan niyang umuwi kahit anong mangyari. Kaya't si Maru ay nagsimulang maghagis ng mga suntok ng napakabilis na mas mabilis pa kaysa sa hilang ability ni Eugen. Bumagsak si Eugen sa lupa, wasak ang mukha at katawan. Si Maru ay nagtanong kung nasaan ang elixir, ngunit tumawa lang si Eugen, at nagsimulang tumubo ang mga bulaklak sa kanya. Bago mawala, sinabi ni Eugen na wala siyang sasabihin sa kanya. Pagkatapos ay maraming bulaklak ang lumabas sa kanya, at nakita ni Maru na siya ay naging isang mabulaklak na halimaw. Pinipilit niyang mag-focus at alamin kung paano haharapin ang floral monster na nasa harapan niya. Ang flower monster ay nagsimulang umatake ng kidlat kay Maru, at ito ay napakahirap para sa kanya. Hindi niya magagamit ang kanyang fire ninja ability or makaiwas man lang, at hindi niya alam ang gagawin. Nagsimulang mag-isip si Maru kung ang lahat ng nangyayari sa isla ay totoo or isang masamang panaginip lamang. Habang siya ay nagsisimulang mawalan ng malay, kalaunan ay nagising si Maru sa kanyang kama sa tabi ng kanyang asawa, at siya ay nag-aalala dahil siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Isang luha ang lumalabas sa mata ni Maru habang iniisip niyang panaginip lang ang lahat.
Binigyan siya ng kanyang asawa ng tsaa para gamaan ang pakiramdam niya, at ngumiti siya, iniisip kahit panaginip lang, masaya siyang makita siya. Nagsorry si Maru dahil hindi pa siya makakabalik sa totoong buhay. Ngunit pabalik sa ngayon, si Maru ay sinasakal ng flower monster. Pagkatapos ay naaalala niya ang itinuro sa kanya ng kanyang dating pinuno, patuloy na lumaban anuman ang mangyari. Kaya ginamit niya ang kapangyarihang ito na tinatawag na Haiyoshi at sinunog ang mabulaklak na galamay ng halimaw, pero nasaktan talaga siya at hindi makatayo. Biglang nagpakita si Malay at ginamit ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng bula na maglalayo kay Maru sa pakikipaglaban sa halimaw. Habang bumalik sa normal ang Tensan, nagtataka siya kung bakit ginawa iyon ni Malay. Bumalik sa nayon, sinabi ni Sento kay Yamada na ikinalulungkot niya dahil hinayaan niyang makatakas si Maru at handa siya sa anumang mangyari. Sinubukan niyang hanapin si Maru ngunit nawala ito agad. Sinabi ni Hoko na imposibleng lumampas sa kinaroroonan nila ngayon, at sinabi ni Yamada na dapat nilang hanapin si Maru sa Ora, ngunit iniisip ni Rika na si Maru ay nag-iisa. Sinabi niya kay Yamada na ang isang executioner ay hindi dapat mag-alala tungkol sa mga kriminal, at hindi alam ni Yamada kung ano ang dapat sabihin. Napansin ng punong halimaw na nawawala rin si Malay, kaya nagpa siya itong tulungan silang maabot ang Ora, sa pag-aakalang si Malay ay sumunod kay Maru. Pagkatapos ay nalaman ni Rika na magagabayan sila ni Hoko sa fog, kaya nagbago ang isip niya at sinabi kay Yamada na hahanapin niya si Maru kasama niya. Habang naglalakbay sila, pinag-uusapan ni Rika kung gaano kahirap kapag nakarating sila sa Ora at kailangang harapin ang Tensen. Tinanong niya si Hoko tungkol sa kanila, at sinabi niya na ang mga alamat ay nagsabi na sila ay dating isang ermitanyo na nahati sa 7 pagkatapos ng master ang mystical stuff. Pinag-uusapan din ng Tree Monster kung paano naging puno ang kanyang mga tao mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas at nagtipon sa lugar ng Johor. Umaasang makarating sa Ora, sinabi niya na ang kanyang anak na babae ang unang nagbago. Idinagdag niya na ang Tensan ay parang mga makadiyos na nilalang na pumipili kung sino ang pupunta sa Ora. Samantala, sa Ora, nag-uusap ang mga Tensan tungkol sa kung gusto nila ang pagiging lalaki or babae, pinag-uusapan nila ito at mukhang medyo kalmado. Nang halos tapos na silang mag-usap, ang lalaking ito na si Rin ay nagpakita at nagsabing kailangan nilang pag-usapan ang tungkol sa mga taong pumunta sa isla. Sinabi niya na ang mga taong ito ay iba sa mga nakilala nila noon, dahil nakakita sila ng isang grupo ng mga patay na sasya na nilalang. Pagkatapos ay galit na galit si Jopa kay Yujan dahil sa hindi niya pagpansin at pagpapaalis sa mga taong iyon, at dahil din sa pagkatalo sa kanila. At dahil sa sobrang inis, gumamit si Jopen ng ilang invisible power mula sa kanyang kamay at tinanggal ang ulo ng isa sa kanyang kasamahan. Sinabihan ni Rin si Jopen na maging mahinahon at sinabing parang isang pamilya sila at dapat nagtutulungan. Kaya nakinig at natahimik si Joper bago nagkwento tungkol sa mga taong ipinadala niya sa balon. Ngunit si Rin, na tila amo sa kanilang lahat, ay nagbabala kay Jopen na huwag maliitin ang mga taong iyon. Sila ang lumaban sa kanya, at sa palagay niya ay makakatakas sila mula sa balon, at sa tingin niya ay maaaring may mas mapanlinlang na tao doon. Pagkatapos ay tinanong ni Rin ang kanyang kasamahan kung nagawa niyang tapusin ang taong nakalaban niya, at sinabi ng kasamahan niya na oo. Kahit na sa lahat ng mga problema, confident pa rin si Rin at sinasabing kaya niyang i-handle ang kahit ano. Lahat sila ay umiinom ng bagay na ito na tinatawag na tan at nag-toast para magkakasama sila magpakailanman, at sa kanilang Panginoon. At sa sandaling iyon, muling naging bata si Yujan pagkatapos uminom ng elixir, at sobrang galit siya. Sa isang mabatong lambak, nagising si Maru at naisip ang halimaw na nakalaban niya kanina. Iniisip niya na maaari niyang talunin ang mga ito kung makikipagtulungan siya sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid, at nakita ang kriminal na si Tommy at ang kanyang executioner na si Pochi. Sinabi ni Tommy na mukhang nabugbog talaga si Maru at iniisip kung ito na ba ang katapusan niya. Naghahanda sila para sa isang labanan, at si Maru ay mukhang dahado kung talagang haharap siya sa mga mandirigmang ito. Nag-iisip tuloy si Tommy kung talagang papalag si Maru dahil duguan siya at nanghihina, at napansin ni Maru na nawawala ang braso ni Tommy. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya ang dalawang mandirigma na subukan ang kanilang mga lakas. Ngunit pagkatapos ay sumingit si Pochi at sinabing ang kanilang pag-aaway ay hindi makatuwiran at hindi lohikal.
Sinabi niya kay Tommy na dapat silang makakuha ng impormasyon mula kay Maru nang hindi siya tinatapos. Samantala, inakala ni Maru na ang dalawang mandirigma na ito sa harap niya ay mga walang utak. Hindi niya kayang harapin ang mga ito sa kanyang kasalukuyang estado, kaya nakaisip siya ng ideya at humiling ng isang alyansa. Si Tommy, gayunpaman, ay hindi pumapayag. Hinugot niya ang kanyang espada at huminto din malapit sa puting buhok ni Maru. Ngunit si Maru ay seryoso tungkol dito, at nais matiyak ni Tommy na hindi siya pinaglalaroan ni Maru at sasabihin sa kanya na siya ay isang willing. Na-curious si Pochi at tinanong si Maru kung bakit niya humilin ng alyansa. Pareho silang nagulat nang sabihin ni Maru ang tungkol sa mga kaaway na tinatawag na Tensan. Bagamat hindi masyadong sigurado si Pochi kung paniniwalaan niya ito. Nagpasya si Tommy na dapat nilang makasagupa ang mga Tensan na binanggit ni Maru, ngunit binanggit ni Pochi na si Maru ang kanilang kakompetisyon sa misyong ito. Gayunpaman, medyo nangangati si Tommy na makasagupa ang mga walang kamatayang nilalang na ito dahil gusto niyang tapusin sila. Sa uri ng pagkakahanay ng kanilang mga layunin, gumawa ng opisyal na team-up sina Maru, Tommy, at Pochi. Kaya't sinabi ni Pochi na dapat magbigay si Maru ng higit pang impormasyon, at naghahanda na siyang pag-usapan ang tungkol kay Malay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nagulat si Maru nang makita niyang medyo lumaki si Malay at narinig niyang binanggit nito ang kanyang pangalan. Si Maru ay nagtataka at nagtanong sa kanya kung alam niya kung paano talunin ang mga Tensan. Sinabi ni Malay na may tinatawag na Towa ngunit maaari lamang siyang magbigay ng kaunting impormasyon. Sinabi niya na ang Towa ay parehong malakas at mahina, na ang katawan ay mas mababa sa hukbong dagat. Nang malapit na siyang magbigay ng mas maraming impormasyon, isang bungkos ng sasyan ang lumitaw. Si Tommy ay gumawa ng isang matapang na hakbang at hinarap ang isang grupo ng mga sasya na halimaw na iyon, na pinabagsak sila ng isa-isa. Naisip niya na ang pinakamahusay na paraan upang malaman ang Towa ay sa pamamagitan ng pagtikim ng kanyang mga kamao sa mga nilalang na ito. Pagkatapos ay pinasa ni Tommy si Malay sa kanyang balikat, at siya ang nangunguna sa daan habang papalapit ang mga halimaw. Nakita ni Maru ang ibang halimaw sa malayo sa gitna ng mga soshi at iniisip kung ano ito. Ngayon lumipat tayo sa ibang eksena. Nakita namin ang grupo ni Yamada na naglalakad, at si Sento, isa sa kasama nila, ay nagsimulang pagsamahin ang mga piraso batay sa sinabi sa kanya ni Hoko. Iniisip niya na baka ang islang ito ay hindi ang tunay na paraiso sa Earth dahil ito ay parang pinaghalo-halo ng mga relihiyon at kultura na ginawa ng mga tao. May teorya si Sento na gustong ipadala ng amo ng islang ito ang mga taong namumulaklak pabalik sa mainland, na maaaring maging isang palatandaan para mahanap ang elixir at makaalis dito. Pagkatapos niyang ilabas ang kanyang mga iniisip, napagtanto ni Sento na naparami siya ng sinabi, ngunit tinapik siya ni Yamada sa kanyang likuran dahil sa pagiging matalino. Ngayon ang ninja lady sa grupo ay nagsimulang mag-alala kung makakalaban nila ang Tensan na mga kalaban na nabubuhay na ng mahigit 1,000 taon. Natatakot siya na baka napaslang na sina Maru at Malay, ngunit may pananampalataya si Yamada. Sinabi niya na si Maru ay buhay pa dahil ang gusto lang niya ay bumalik at makita ang kanyang asawa, at hindi siya mamamatay bago iyon mangyari. Di nagtagal, may sinabi si Hoko sa kanila. Sinabi niya ang bagay na tinatawag na Towa, na parang isang superpower na naruroon sa lahat ng bagay sa mundo. Sinabi niya na ang Towa ay ang parang gusto ng mga Tensan, at ang pagmaster nito ay maaaring gawin silang parang isang Diyos na may napakalaking lakas at kakayahang makaligtas sa mga pinsala, at ito ay parang tungkol sa yin at yang cycle na bagay. Sa isa pang eksena, sinubukan ni Norgay na sumugod kay Shin gamit ang kanyang espada, ngunit si Sean kahit na isang bulag, ay pinigilan siya ng madali, at ito ay talagang nagpapagulat kay Norgay. Sinabi ni Sean na hindi niya ito tuturuan kung paano gumamit ng espada kahit na gusto niyang bumalik kay Renzo. Nakikiusap si Norgay na ipakita sa kanya ang paraan ng pakikipaglaban niya dahil ayaw niyang masaktan ang mga taong pinapahalagahan niya. Nang marinig ang kanyang pakiusap, ikinwento ni Sean kung paano niya naramdaman ang mga alon sa paligid niya, na nagbibigay daan sa kanya na makakita ng mga bagay-bagay kahit na hindi ito nakikita ng kanyang mga mata. Sinabi niya na kailangang balansehin ang espiritu, tulad ng pagkakaroon ng parehong galit at kalmadong pakiramdam sa parehong oras, upang madama ang mga alon na ito. Nakuha ito ni Norgay ngunit alam niyang hindi niya makukuha kaagad ang kapangyarihang ito. Gayunpaman, pinipilit niyang matutong gumamit ng espada.
Kaya nag-aatubili si Sean kung ano ang kanyang ginagawang mali at ipinakita sa kanya ang tamang paraan ng paghawak ng espada. Habang nagpapaliwanag siya, madali niyang pinutol ang isang sasha na lumapit sa kanila. Sinabi ni Sean kay Norgay na hindi siya magiging guro niya, ngunit maaari siyang manood at matuto habang nakikipaglaban siya. Kaya sumama siya sa kanya sa pagharap ng iba pang session. Kasabay nito, iniisip ni Sean sa kanyang sarili na kailangan niyang pagbutihin pa ang kanyang kapangyarihan kung gusto niya talagang lumaban sa Tensan. Sa kabilang eksena, si Ratna ay nagtatanong kay Moden kung ang mga tao na binugbog ni Joker ay maaaring tumakas mula sa hukay. Sinabi ni Moden na ito ay halos imposible dahil sila ay masyadong mahina upang makalabas sa malalim na hukay na iyon. Dagdag pa, ang pader ng mga tao na lahat ay pinagsama-sama ay pipigilan sila sa pagtakas. Kahit na may sinabi nilang hindi ito mangyayari, kahit papaano ay nakatakas si Chobi ang bad boy, ay nakatakas sa balon kasama si Akaza na sakay sa kanyang likuran. Kapag ligtas na sila, iniulat ni Chobi kay Akaza ang plano niyang maghiganti sa Tensan. Hindi natuwa si Akaza dahil alam niyang parang one-way ticket lang ito, ngunit naisip ni Chobi na ang mga Tensan ay may mahinang bahagi sa kanilang ibabang bahagi ng katawan, dahil nakita niya ang isa sa kanila na muling may tumubo na mga bagay-bagay noong hiniwa niya ang mga ito noong huling laban nila. Medyo humanga si Akaza sa husay ni Chobi sa pag-obserba at sinabi ni Chobi na medyo mas matalino ang kanyang kapatid pagdating sa pakikipaglaban hanggang kamatayan. Sa sandaling iyon, nakatagpo sila ng halimaw na nagsasabing siya ay isang doshi, tulad ng kanang kamay ng Tensan. Siya ay pinadala ng Tensan upang tingnan kung ano ang ginagawa ng mga tao. Sinabihan sila ng doshi na bumalik sa balon kung saan sila nararapat pero walang pakialam si Chobi sa kanyang sinasabi. Handa na siyang harapin ang halimaw na ito, kaya tinanggal ni Chobi ang kamay ng doshi, at kailangang ipagtanggol ng doshi ang kanyang sarili at tumawag sa session. Habang si Akaza ay humaharap sa mga session, si Chobi ay nakipag head-to-head combat sa doshi. Sa panahon ng laban, hindi masyadong iniisip ng doshi si Chobi, na parang minamaliit siya masyado, ngunit pagkatapos ng isang mabilis na showdown, nakakakita ang doshi ng pagkakataon na talagang saktan si Chobi sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang leeg, at si Chobi ay bumagsak sa lupa. Si Akaza ay nabigla, nakikita na ang kanyang kasama ay bumagsak sa lupa na duguan, ngunit si Chobi ay hindi natitinag, bumangon siya at patuloy na lumalaban. Nagsimulang mabalisa ang doshi nang makita niyang napakabilis ng pagbabagong buhay ni Chobi, kahit na siya ay isang regular na tao lamang. Napansin din niya ang paglakas ng kapangyarihan ni Chobi, kaya sinimulan na nila ang round 2 nanograms kanilang laban. Sa panahong ito, nalaman ni Chobi ang lahat ng uri ng mga bagay tungkol sa Towa hanggang sa medyo sigurado siyang kaya niyang talunin ang mga Tensan. Nakikinig ang doshi dito at natakot dahil baka magulo ang kapangyarihan ng mga Tensan, kaya nagpa siya siyang oras na para tapusin si Chobi. Habang nagpapatuloy ang labanan, naalala ni Chobi kung paano niya kailangang sirain ang sarili niyang mukha para maging kriminal dahil hindi siya nababagay sa underworld, at ginawa niya iyon para protektahan ang kapatid niya. Pagkatapos, sumugod si Chobi sa tiyan ng doshi na maaaring ang mahinang bahagi ng mga nilalang na ito. Nagsimulang magseryoso ang doshi at sinabihan ang sasha na salakayin ang mga mandirigma ng tao, ngunit nang lingunin niya ang kanyang likod, nakita niyang tinapos ni Toma ang iba pang sasha na talagang ikinagulat niya. Sa kasamaang palad para sa doshi, natutunan din ni Chobi kung paano gamitin ang Towa, at ngayon ay nakikita na niya ang lahat ng mystical energy sa paligid. Sa bagong kaalamang ito, tinalo ni Chobi ang nilalang sa harap niya, at natapos ang labanan. Ngunit nag-aalala si Akaza sa nangyayari kay Chobi. Kasabay nito, sa ibang lugar, nakikipaglaban pa rin si Tommy sa session, at tinanong niya si Malay kung ginagamit niya ang Towa sa tamang paraan. Sinabi ni Malay na mayroon siyang magkahalong lakas at kahinaan, para maging perpekto ito, ngunit sa ngayon, gumagawa lang siya ng lakas ng may higit na kapangyarihan. Patuloy ang laban, at pinapatay ng grupo ang ilan sa mga sasha na halimaw. Ngunit pagkatapos ay nakita ng head honcho ng halimaw na gang, na isa ring doshi, si Malay at sinabing hindi pa niya ito nakikita ng tuluyan, hindi pa mula nang siya ay pinalaya sa Tensan Palace. Ngayon gusto niyang kaladkarin siya pabalik doon, at nang marinig ito ni Maru, nalaman niyang si Malay ay isang Tensan, ngunit nang makita niyang si Malay ay hindi gustong sumama sa lalaking ito, nagpa siya siyang lumaban para panatilihin itong ligtas.
Ang Doshi ay nahati sa dalawa at naghahanda upang harapin si Maru, habang tinatawag ang mga butterfly monster na ginagawang bulaklak ang mga tao. Gusto rin ni Tommy na sumali sa laban dahil may galit siya para harapin ang mga paru-paro na ito. Ngunit habang umiinit ang labanan, nahihirapan sila dahil gumagamit ang Doshi ng mga bug at invisible na kapangyarihan para guluhin sila. Ang mga nilalang na ito, na mga Doshi, ay nagpapaliwanag na sila ay nagsasanay upang makabisado ang Torah, at mayroong 5 hakbang upang maging mahusay dito. Ang unang 4 ay maaaring gawin sa sarili lamang, ngunit ang huli ay nangangailangan ng isang kapartner. Sinasabi nila ang impormasyon na para sa huling hakbang, kailangang makipaglapit ng husto sa isang taong kabaligtaran ng kasarian para ma-unlock ang mystical power na iyon. Ibinunyag din nila na si Malay ay dating Tensan, ngunit wala siyang malakas na kapangyarihan, kaya pinalayas siya ng amo. Mayroong 2 pagpipilian si Malay, mamatay or maging isang kaibigan sa pagsasanay para sa Doshi. Namarkahan siya at kinailangan niyang tumakas para maiwasan ang kapalarang iyon. Kapag narinig ito ng lahat, alam nila kung ano ang nangyayari, at naghahanda sila para sa isang labanan. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Maru ay talagang nagagalit habang iniisip ang kanyang asawa na namarkahan din tulad ni Malay. Ang Doshi ay naging mga nakakatakot na halimaw at sinabing oras na para tapusin ang laban. Pagkatapos ng isang mahigpit na laban kung saan hindi nila matamaan ang mga halimaw, sinabi ni Pochi kay Maru na mayroon siyang magkahalong lakas at kahinaan para talagang gamitin ang Torah. Ipinakita sa kanya ni Malay kung paano ito gagawin, at sa wakas, napagtanto ni Maru kung paano ito gamitin. Kapag nakita ni Malay ang kanyang enerhiya, nabigla siya sa taglay na lakas ni Maru. Pagkatapos ay naramdaman ni Maru ang tawon ng halimaw at seryosong nasaktan ang isa sa kanila. Napagtanto ng mga Doshi na napakabilis ni Maru na matuto sa Towa, at bago pa sila maalis, napansin nila na ang tawon ni Maru ay parang Tensan. Si Maru ang humaharap sa mga halimaw na ito at sinabing handa na silang lumaban sa Immortal. Pagkatapos ng laban, sinabi ng binugbog na Doshi ang mga sinabi sa kanya ng kanilang amo na bantayan ang mga nanghihimasok upang makita kung sila ba ay mga banta. Sinabi niya na hindi naman sila nag-mess up, at pagkatapos sabihin iyon tinapos siya ni Maru at Tommy. Sinabi ni Maru na nalaman niya ang Towa trick ngunit nangangailangan ng kaunti pang pagsasanay upang makabisado ito. Kasabay nito, sa ibang lugar, ang grupo ni Yamada ay nakarating sa templo ng Tensan at nakilala ang isa sa kanila. Ang Tensan na ito ay hindi nagaksaya ng oras at pinutol kaagad ang ulo ni Hoko. Sa pagsaksi sa mga pangyayaring ito, ang pagkabigla ay bomb-alot sa lahat. Si Rika, na nakakaramdam ng panganib, ay mabilis na nagtangkang tumakas ngunit nagulat siya nang mabilis na nahuli siya ng kaaway. Si Yamada, na nagpapanatili ng isang mapagbantay na paninindigan, ay maingat na tinatasa ang nangyayaring sitwasyon. Sumabat si Hoko upang magbigay ng kaunting kaliwanagan, na nagpapaliwanag na ang misteryosong figure na responsable para sa kaguluhang ito ay nagngangalang Moden at isa siya sa mga Tensan mula sa templo. Nang marinig ang paghahayag na ito, nanlaki ang mga mata ni Sento sa gulat habang si Moden ay may banayad na 1,000 taong gulang ng ngiti. Ang Tensan ay nagpapatuloy sa pagsasabi ng isang bagay, si Hoko ay nakatakdang sumailalim sa isang pagbabagong anyo sa isang puno. Si Hoko, sa kabaligtaran, ay tila tuwang-tuwa, umaasa na ang pagbabagong ito ay haantong sa kanyang kaluluwa na pumasok sa aura. Gayunpaman, pinawi ni Moden ang umaasang ilusyon na ito, na inilalantad ang malagim na katotohanan na ang buong konsepto ng mga tao na nagiging puno at ang mga paniniwalang relihiyosong nakapaligid dito ay gawa-gawa lamang ng Tensan. Binasag ng paghahayag na ito si Hoko, nakahawig ng isang figurang parang puno. Si Moden ay humakbang pa, na tinawag ang mga binagong tao na nagsisilbing kanyang masunurang mandirigma, mabilis nilang sinunggaban si Rika, na nagbabanta sa iba. Sa wakas ay nagbigay ng sagot si Moden sa nag-aalab na tanong ng mga bida, na nagsasabi na ang elixir ay walang iba kundi isang kwentong barbero lamang. Idinagdag niya na ang elixir ay nagsisilbi lamang sa Tensan, dahil ang pagkonsumo nito ay magiging isang puno tulad ni Hoko, na ginagawang walang kabuluhan ang paghahanap. Nang maglaon, isang sandali nang hindi inaasahang katapangan ang pinamalas ni Rika na pinalaya ang sarili at naglulunsad ng matinding pag-atake kay Moden. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yamada, hinihimok siya na dapat silang tumakas.
Si Yamada, na pinoproseso pa rin ang sitwasyon, ay nataman ng pagkaunawa na ang pag-asa ni Maru para sa isang opisyal na pagpapatawad ay maaaring hindi na magkatotoo. Pinaalalahanan siya ni Rika na sa ngayon, ang kanilang pangunahing layunin ay ang kaligtasan ng buhay, isang mahalagang hakbang upang matiyak na matutulungan niya ang kanyang mga kasama, isang gawain na magagawa niya lamang kung mananatili siyang buhay. Si Moden, ang mapanlinlang na kalaban, ay mabilis na muling nabuhay pagkatapos ng pag-atake ni Rika, na halos mahuli siya. Ngunit mabilis na umiwas si Rika, at pinahanga nito si Moden. Nakikita ni Moden ang potensyal sa kanya at nagmumungkahi na ituro sa kanya ang mga paraan ng Torah. Ipinaliwanag niya na kung magtagumpay siya, magkakaroon siya ng malaking kapangyarihan, ngunit kung siya ay mabaygo, siya ay magiging hilaw na material para sa higit pang tan. Sa sandaling iyon, humakbang sina Sento at Yamada, handa na para sa isang labanan. Isang matinding labanan ang naganap, nagawa ni Sento na hiwain ang kalaban habang ginagamit ni Rika ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan para gawin din iyon. Gayunpaman, itinuturo ng Tensa na ang mga diskarte ni Rika, habang ipinapakita ang potensyal ng Toro, ay masyadong mahina para saktan siya. Masyadong malawak ang agwat sa pagitan ng isang tao at isang Diyos. Patuloy ang tunggalian, at napatunayang mas malakas si Moden, ngunit binigyan ni Hoko si Yamada ng mahalagang tip, atakehin ang tiyan ng Tensan kung saan nagmumula ang lakas na Torah. Isang atake ang inilunsad ni Yamada, ngunit kinukutsa siya ni Moden na naramdamang walang Torah sa loob niya. Biglang, gumawa si Yamada ng isang mapangwasak na pataas na hiwa, na pinilit na umatras si Moden. Habang nakatingin si Moden sa kanya, napagtanto niyang makakaipon siya ng malaking halaga ng mystical power. Sa isang sandali, isang mapanganib na pagtuklas, nakikita ng lahat na ang sugat ni Yamada sa Tensan ay hindi naghihilom, at sinabi ni Yamada na kung ang enerhiya na nagpo-protekta sa kanya ay ang Tower, alam niya kung paano siya sasaktan, at inihalin tulad niya ito kay Maru. Sinabi ni Moden na ang enerhiya ni Yamada ay tila nakakalason sa kanya, parehong nakakaintriga at nakakaalarma sa kanya. Natatakot si Moden para sa kanyang buhay ngunit nagugutom din siyang makita kung anong uri ng tan ang magagawa niya dito kung matatalo niya ito. Nagpapatuloy ang labanan, at itinuon ni Moden ang kanyang paningin kay Yamada, na nakikita siyang pinakamapanganib na kalaban. Ngunit ang koponan ay hindi sumuko, nanindigan sila at pinamamahala ang hatiin si Moden habang siya ay gumagalaw, na naglalagay ng isang mahigpit na laban. Nag-transform si Moden sa isang babaeng anyo at umatake mula sa itaas gamit ang mga air bomb, ngunit mahusay silang iniiwasan ng grupo. Si Yamada, saglit na na-overwhelmed sa matinding labanan, ay nag-freeze. Gayunpaman, ibinalik siya ni Rika sa realidad, na nagpapaalala sa kanya na si Moden ay hindi isang Diyos at maaari nilang talunin siya. Inaasahan ni Rika, sa kanyang matalas na instinct, ang pamamaraan na gagamitin ni Moden, na kinikilala ang pagkakatulad nito sa kanya, at ipinahayag niya na kaya niyang i-counter ito. Mabilis na ginamit ni Rika ang isa sa kanyang mga ninja technique para sunggaban ang kalaban at ibagsak sila. Sinenyasan niya si Yamada na gawin ang kanyang bahagi, at naramdaman ang napipintong panganib, sinubukan ni Moden na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Sento mula sa likuran at mahigpit na hinawakan si Moden, na nagpapahintulot kay Yamada na hampasin ang tiyan ng Tensan gaya ng binalak, na naging sanhi ng pagbagsak niya. Ilang sandali silang naghahabol ng hininga, at tinanong ni Yamada si Sento kung bakit niya tinulungan si Rika ng ganoon, na nagpapahiwatig na maaaring may nararamdaman ito para sa kanya. Ipinaliwanag ni Sento na hinahangaan niya ang kalayaan ni Rika at kung paano ito nabubuhay. Inamin ni Sento na gusto niyang maging magaling na artist, ngunit kailangan niyang sundin ang mga turo ng kanilang clan dahil sa mga alituntunin ng pamilya. Si Rika ang unang taong tunay na nakakaunawa sa kanya, at nais niyang magkaroon ng parehong buhay gaya niya. Sa ibang eksena, nagtagumpay ang grupo ni Maru na tapusin ang lahat ng nilalang. Lumapit si Maru kay Malay upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at upang matuto patungkol sa Torah. Gayunpaman, may mali, parang iba ang enerhiya ni Maru, at nagsimula siyang dumyugo at bumagsak sa lupa, na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Malapit sa Tensan Temple, biglang nagambala sina Yamada at Sento nang tawagin sila ni Rika. Binalaan niya sila na may kakaibang nangyayari sa katawan ni Moden, ito ay nagiging bulaklak. Ngunit bago sila makapag-react, inatake ni Moden si Rika. Sa kabutihang palad, pumasok si Sento at tinamaan siya.
Nakalulungkot nangangahulugan ito na ang kanyang sariling katawan ay nahawahan, at ang mga bulaklak ay nagsisimulang tumubo mula sa kanya. Nang walang pag-aaksaya ng oras, napagtanto ni Yamada na si Moden ay naging isang malupit na nilalang, kailangan nilang maghanda upang lumaban muli, at sa pagkakataong ito, tila mas mapanganib pa siya. Sa sandaling iyon, pumasok sa eksena sina Sean at Norugai, handang sumali sa away. Dumating sila sa tamang oras upang iligtas sina Yamada at Rika mula sa pag-atake ni Moden. Inutusan ni Sean si Norugai na alagaan ang mga bulaklak na tumutubo kay Sento. Pagkatapos ay inilipat niya ang dalawang babae sa isang mas ligtas na lugar habang naghahanda siyang harapin ang halimaw na si Moden, armado ng kaalamang natamo niya tungkol sa Taurus sa kanyang paglalakbay sa Aura. Si Sento ay nananatiling nanganganib sa kabila ng pagtanggal ng mga bulaklak. Bumalik si Yamada kay Hoko para humingi ng tulong, ngunit malungkot na ipinaalam sa kanya ni Hoko na wala siyang magagawa. Umupo si Rika para tulungan si Sento sa pamamagitan ng paglalagay ng sab para pigilan ang pagdurugo. Habang nagpapatuloy ang labanan ni Sean laban kay Moden, nag-aalala si Yamada para sa kanyang kapwa kasamahan. Inansure siya ni Norugai, sinabi na si Sean ay hindi basta-basta matatalo. Naiwasan ni Sean ang mga stinger ni Moden at ang mga pag-atake ng Taura, habang nagdudulot ng mga sugat sa halimaw na hindi gumagaling. Kinukumpirma nito kay Yamada na si Sean ay nagtataglay ng parehong uri ng Taura gaya niya, na kayang talunin ang Tensan. Gayunpaman, habang ipinagpapatuloy ni Sean ang laban, nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak mula sa mga sugat niya na dulot ng mga stinger ni Moden. Kailangan niyang laslasin ang mga ito, at maraming dugo ang nawawala sa proseso. Kinukot siya ni Moden si Sean sa pagtataya ng kanyang buhay, at nilinaw ni Sean na hindi niya intensyon na mamatay ngunit handaman kung nangangahulugan ito na matatalo niya si Moden. Nang makitang nasa panganib si Sean, naghahanda si Yamada na sumali sa laban, sa paniniwalang siya, sina Norugai, at Rika ay makakagawa ng pinsala kung magtutulungan sila. Si Rika, gayunpaman, ay hindi makakasali dahil sa kanyang kakulangan ng lakas. Niyakap ni Norugai si Rika, at si Yamada sa paniniwalang maaari niyang ibalik ang kanilang lakas batay sa pagkakaunawa nila ni Sean sa kanyang Taura. Si Yamada ay nagsimulang maging mas masigla, at napagtanto ang positibong pakikipag-ugnayan sa Taura pagkatapos ay nagmadali para tumulong sa laban. Parehong si Yamada at si Norugai ay pinahiran ng uhog ni Rika upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga stinger ni Moden. Sinabi ni Yamada kay Sean na matatalo lang nila ang isang Tensan sa pamamagitan ng paghampas sa kanilang tenden. Siya at si Norugai ay gaganap bilang mga decoy habang si Sean ay ang maghahatid ng panghuling atake. Tina-target ni Moden sina Yamada at Norugai ngunit nabigong matamaan ang mga ito, habang iniiwasan nila ang kanyang mga stinger at winawasak ang mga ito. Kasunod ng plano ni Yamada, nilaslas ni Sean ang mga binti ni Moden para hindi siya makakilos at lumapit siya sa kabila ng mga na-convert na laser at isang barrage ng mga stinger na papunta sa kanya. Habang tinatanggal ni Sean ang mga stinger, pinalakas siya ng puot at pagkabigo sa pagkamatay ni Renzo, determinadong magpatuloy, at si Sean ay mabilis na nakapunta sa tuktok ni Moden. Habang sina Yamada at Norugai ay pinipigilan ang mga kamay ng Tensan upang pigilan siya mula sa pag-atake, inipon ni Sean ang Taurus sa kanyang espada, handang ibagsak ito at putulin ang mga tendons ng magkabilang katawan. Gayunpaman, nag-aalinlangan siya nang mapagtanto niyang hindi sapat ang lakas ng Taurus na ibinubugo. Dahil malapit nang bumalik ang mga stingers ni Moden, napagtanto ni Sean na kailangan niyang manatili sa plano. Ngunit pagkatapos ay sumigaw si Sento sa kanya, na sinasabi sa kanya na hampasin ang gitna, na kung saan naruroon ang ovule ng halaman dahil ang katawan ni Moden ay parang halaman. Kasunod ng payo ni Sento, pinutol ni Sean ang ovule ng halaman, at may nangyaring nakakagulat, maraming ulo ng Moden ang nagpakita. Ang isa sa mga ulong iyon ay dumirekta kay Sean, na patuloy siyang inaatake. Nais ni Sean na makapiganti sa kanya sa ginawa niya noon sa kanyang dating estudyante, inatake niya ito at nagiging mga maliliit na bulaklak mula sa pagkawasak. Nagpapasalamat si Moden kay Sean sa pagtatapos ng kanyang 1,000 taong paghihintay. Pagkatapos ng labanan, nag-aalala sina Yamada at Sean tungkol kay Sento, na nagdurusa pa rin sa kanyang kondisyon. Kahit na mayroon ng sapat na gamot si Rika, iminumungkahi niya na gamitin ito upang pagalingin ang mga pinsala ni Sean.
Ipinaliwanag niya na huli na para iligtas si Sento ngunit sinabi sa kanya na malaya na siya ngayon para bitawan ang kanyang mga tungkulin, at gugulin ang kanyang natitirang oras sa pag-iisip tungkol sa anumang gusto niya habang hawak siya nito. Nang marinig ito, naisip ni Sento ang kanyang sarili sa mga bisig ni Rika at napaluha. Ang kanyang huling naiisip ay tungkol sa pagiging hawak ng taong hinahangaan niya. Nagpasya si Sean na dapat silang lumayo sa lugar at tasahin ang sitwasyon, isang ideya na sinang-ayon ni Rika. Pagkatapos magluksa sa puntod ni Sento, nagpasalamat si Yamada kay Rika sa pag-unawa kanina. Naniniwala siya na ang tanging paraan upang makatakas sa isla ay para sa parehong mga kriminal at executioner na magtulungan. Dahil sa ayaw ng makitang mamatay pa ang kanyang mga kasama, gumawa si Yamada ng deklarasyon na lahat ng tao sa isla ay dapat makalabas ng buhay. Nakahanap ng kanlungan sina Yamada, Rika, Hoko, Sean, at Noragay sa isang maliit na bahay sa loob ng ora. Nagpasya sina Rika at Noragay na magpalit ng damit, at tinipon ni Sean ang lahat upang suriin kung ano ang alam nila sa ngayon. Pinag-uusapan nila kung gaano mapanganib ang towa kapag hindi ginamit ng tama. Hinungkat ni Rika ang elixir at nagdududa sa pagkakaroon nito, gayunman, binanggit ni Yamada ang kawalang kamatayan ng dating pinuno ni Maru dahil sa elixir. Inaakala ni Rika na maaaring gumamit ang pinuno ni Maru ng Genjutsu, isang pamamaraan ng ilusyon, upang kontrolin ang kanyang mga tao. Tinatanong pa ni Rika kung ang asawa ni Maru ay isang ilusyon lamang para manipulahin siya. Sinusubukang pigilan siya ni Yamada na mag-isip pa ng kung ano-ano, na nabigla sa mga ideyang ito. Sa panahong ito, pinipilit ni Chobi at Akaza ang Doshi na gabayan sila sa ora. Sa labas, sumama si Sean kay Yamada habang iniisip niya ang pagkamatay ng kanilang mga kasama at ni Maru. Sa tingin niya ay in love siya kay Maru, ngunit itinanggi ito ni Yamada. Sinabi ni Yamada na naaawa siya sa buhay na meron siya at naniniwalang hindi siya masamang tao kahit na binansagan siyang hollow at umaasa siya na makakasama niyang muli ang kanyang asawa. Samantala, nagising si Maru matapos mahimatay kanina, at nalaman na nasa isang kuweba sila sa kalahati ng pader ng lambak. Wala na siyang matandaan, bukod sa kanyang pangalan na Maru. Nagpasya siyang sumama sa mga taong nakapaligid sa kanya, para mang-alap ng impormasyon or kung may hinala silang mali, tatapusin sila. May napansin silang kakaiba sa tawa ni Maru, na hindi pa ganap na nabuo sa tuktok ng kanyang ulo. Sa labas, pinipilit ni Maru na alalahanin ang alaala nila ng kanyang asawa na magkasama.